Sa isang sulok ng gym sa Makati, habang ang mga trainee ay abala sa pagsipa at pagsuntok sa hanging punching bag, may isang matandang lalaking tahimik na nagwawalis sa gilid. Suot ang kupas na polo, maong na pantalon na bahagyang lumuwag sa tuhod, at sapatos na tila ilang taon nang hindi napapalitan, si Mang Nato ay hindi napapansin ng karamihan. Isa lamang siyang bahagi ng background ng araw-araw na takbo ng gym. Isang tahimik, matiyagang janitor na walang kaimik-imik sa bawat utos o sigaw ng mga nakababatang instructors. "Tay, may kalat po rito," sigaw ng isang trainee na binatilyo, habang tinuturo ang natapong tubig sa gilid ng training mat. "Oo iho, lilinisin ko na," mahinang sagot ni Mang Nato sabay hakbang patungo sa direksyon ng tinuro. Sa bawat galaw niya, may kabagalan, ngunit may ingat. Parang sanay siya sa bawat kilos ng kanyang trabaho. Mula sa pagpiga ng mop, sa pagwalis ng mga sulok na hindi napapansin, hanggang sa pag-aayos ng mga equipment na basta-basta na lang iniiwan ng trainees. Wala siyang reklamo. Kahit pa madalas ay nadadapaan siya ng mga batang hindi man lang humihingi ng paumanhin. Pagkatapos ng shift, palihim siyang pumupunta sa likod ng bodega ng gym. Isang maliit na kwartong may mga lumang gamit, sirang treadmill at ilang sako ng kalawanging dumbbell. Dito, sa ilalim ng isang lumang cabinet, ay may kahong luma at puno ng alikabok. Binuksan niya ito na parang isang ritual sa bawat hapon. Sa loob ng kahon ay naroon ang ilang sulat na sulat kamay. May gas-gas na dog tag, isang medalyang may inskripsyong Combat Excellence, at isang litrato ng batang lalaking may hawak na baril, nakauniporme at may maamong muka. Binulatlat ni Mang Nato ang sulat. "Tay, ingat ka palagi dyan sa kampo. Balang araw, gusto ko ring maging kagaya mo, maging sundalo." Napapikit siya at pinisilang sulat sa kanyang palad. 11 taon na rin mula nang mawala ang anak niya sa isang operasyon sa bundok. Walang bangkay, walang ulat, puro salita, puro haka-haka. Hindi na siya bumalik sa serbisyo matapos ang insidenteng iyon. Tumira siya sa iba't ibang probinsya, nagtrabaho bilang construction worker, porter, hanggang sa mapadpad sa Maynila at matanggap bilang janitor sa gym na ito. Mang Nato? Nagulat siya at mabilis na isinara ang kahon. Si Brian iyon, isa sa mga pinakamasigasig ngunit mayabang na trainee sa gym. Mga 18 lang ang edad. "Pasensya na po, hinahanap ko lang yung stretching bands. Napadaan ako dito." "Uy, anong meron dyan?" Wala, gamit lang po dati. Mga lumang papeles." Pero hindi nakatiis si Brian at sumilip sa ahon. Nakita niya ang medalya. "Wow! Combat Excellence? Inyo po to?" Hindi umimik si Mang Nato. Tahimik lang niyang inayos ang kahon at itinago muli sa cabinet. "Bakit? Dati kayong sundalo, Mang Nato?" Ngumiti lang si Mang Nato at sabay sabing, "Matagal na yon, iho. Matagal na." Pero sa gabing iyon, hindi mapakali si Brian. Nag-research siya tungkol sa medalyang nakita niya at napagtanto niyang hindi ito basta-basta iginagawad. Isa itong parangal para sa mga piling tauhan na nakipaglaban sa mga critical operasyon. Sa isipan niya, paano naging janitor si Mang Nato kung ganito kataas ang narating niya noon? Kinabukasan, sinubukan ni Brian na muling kausapin si Mang Nato. "Ay, totoo ba? Dati kayong elite soldier?" "Trabaho lang yon, iho. Tapos na yon. Ngayon, masaya na ako sa ganito." "Pero sayang naman, dapat nagtuturo kayo rito, hindi lang naglilinis." "Hindi lahat ng marunong ay dapat laging nagtuturo. Minsan, mas kailangan ng tahimik na tagamasid," sagot ni Mang Nato. Bago muling lumakad, dala ang kanyang mop. Sa gym, usap-usapan na ng ilang trainees ang tungkol sa nakita ni Brian. May ilan na nagsimula ng tumanaw ng respeto kay Mang Nato, ngunit karamihan ay hindi naniniwala. Para sa kanila, imposible. Janitor lang siya. Paano siya magiging bayani? Sa gitna ng lahat ng ito, si Mang Nato ay patuloy lang sa kanyang araw-araw na gawain. Habang ang mga kabataan ay nagpapalakasan ng katawan,
siya'y nagpapalakas ng loob. Hindi para lumaban muli, kundi para panatiliing buhay ang alaala ng anak at panatag ang kanyang konsensya. Sa maliit niyang mundo ng kalat at linis, may sariling katahimikang si Mang Nato na hindi nauunawaan ng karamihan. Isang katahimikang bunga ng pagkawala, ng pagsisisi at ng panata na kailanman ay hindi na siya babalik sa mundong minsang muntik nang sirain ang lahat sa kanya. Hindi bago sa gym na iyon ang ingay. Araw-araw may sumisigaw ng push harder o 10 more reps mula sa iba't ibang sulok ng pasilidad. Pero higit sa lahat, palaging nangingibabaw ang boses ni Sensei Dariel, ang batang guro na ginagawang palabas ang bawat training session. Bilog ang mundo, mga bro. Baka ngayon kayo malakas, pero bukas mas lalakas kayo dahil sa akin. Sigaw ni Dariel habang nagpapaikot sa mga baguhan. Hindi naman maitatangging magaling si Dariel. Bigasa sa martial arts, may black belt sa jiu-jitsu at taekwondo at dating gold medalist sa isang Southeast Asian tournament. Guwapo rin siya, matangkad, maputi, may fit na katawan at matamis ang ngiti. Pero kung gaano siya kakisig, ganoon din siya kamayabang. Wala siyang inuurungan sa pisikal, pero sa asal, halos walang humility sa katawan. Kapag may bagong trainee, karaniwan ang pinapahiya muna ito para matutong maging humble. Sabi nga niya, may isang beses pa ngang pinahawak niya ang punching mitt kay Brian, pero sinadya niyang malakas na suntukin iyon ng tuloy-tuloy, dahilan para madulas si Brian at matumba. Ano maala mo? Pogi lang sapat na para magka-abs? Tinawanan niya ito, sabay sabing, welcome sa totoong mundo, bro. Lahat ng iyon ay naka-video. At syempre, in-upload niya sa kanyang personal TikTok na may libu-libong followers. Sa caption, nangalagay, newbie gets humbled. #huwag pabibo sa gym ko. Nangyari ito sa maraming trainees, paulit-ulit. Ang gym ay unti-unting nagiging lugar ng takot, hindi disiplina. Pero walang gustong magsumbong. Kasi nga naman, sikat si Dariel at kilala siya ng may-ari ng gym. Pinsan pa raw niya. Kaya kahit may mga reklamo, walang umaabot sa dulo. Sa lahat ng ito, si Mang Nato lang ang palaging nananatiling tahimik sa isang tabi. Nakikita niya ang pagtrato ni Dariel sa mga trainees, pero wala siyang sinasabi. Para bang parte na lang ito ng kanyang piniling katahimikan sa mundo. Hanggat hindi siya pinakikialaman, ayos lang. Ngunit isang araw, habang naglalagay siya ng disinfectant sa sahig, dumaan si Dariel at sinadyang ipatong ang paa sa mop na hawak ni Mang Nato. Nabipiwan niya ito at muntik siyang matumba. Uy, tay! Dahan-dahan sa mop mo. Baka matapilo kami sa kalinisan mo. Sabay tawa ni Dariel habang sinisipol pa. Pasensya na, sagot ni Mang Nato. Tinapik niya ang kanyang tuhod, pinulot ang mop at patuloy sa paglilinis. Alam mo, dapat dyan lang talaga kayo, tay. Walang ganyang posisyon sa martial arts eh. Hindi pwedeng janitor stand sa laban. Dagdag ni Dariel na may kasamang halakhak habang ang iba ay tahimik lang na tumingin kay Mang Nato. Wala ni isang salita mula sa matanda. Pero ang mga mata niya, tumalim kahit isang segundo lang. Hindi galit, kundi pagpigil sa isang apoy na ilang ulit nang pinilit patayin. Grabe ka naman, Sensei. Sapat ni Claire na noon ay sakto namang dumaan. Hindi naman kailangan ganun magsalita. Respetuhin mo naman si Mang Nato. Respetuhin? Wala naman siyang ginawa kundi magwalis. Ano ko? Magbubow pa sa kanya? Hahaha! At tinawanan niya si Claire. Si Claire ay isa sa iilang trainees na may tunay na malasakit. Hindi siya basta sumasabay sa agos, kahit hindi siya kasing lakas ng iba. Anak siya ng isang guro at lumaking may takot sa Diyos. Ang gym para sa kanya ay hindi lang pisikal na lakas kundi paghubog ng loob. Baka hindi mo lang alam, Sensei, mas maraming tao ang mas malaki ang naituturo ng hindi nagsasalita. Sagot niya, pero mahinahon. Pero hindi rin nagpadaig si Dariel. Aba, tumatalino na si Claire. Magaling. Bakit? Gusto mo bang ipromote si Mang Nato bilang assistant coach? Tahimik si Claire. Nakayuko si Mang Nato.
at ang buong gym parang biglang tumigil. Pero sandali lang. Tuloy ang training, tuloy ang ingay, at tuloy ang pangmamaliit ni Dariel sa mga taong mas pipiliing magpakumbaba kaysa lumaban ng wala sa oras. Sa locker room, napag-uusapan na rin si Dariel ng ilang trainees, lalo na ng mga natroma sa hamon at pambabara niya. Pero hindi pa rin sila makakibo. Wala tayong laban dun. Kahit magreklamo tayo, pinsan siya ng may-ari. Bulong ni Brian kay Claire. E paano pong may ibang paraan? Tanong ni Claire, habang tinitigan si Mang Nato na dumaan sa labas ng bintana. May hawak na mop at punit-punit na tuwalya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Brian. Wala pa. Pero tingin ko, hindi lang siya basta janitor. At habang lumalalim ang gabi, si Mang Nato ay muling bumalik sa lumang kwarto sa bodega. Binuksan niya ang kahon, kinuha niya ang dog tag, at ilang minuto siyang nakatitig sa medalya. Sa labas, walang nakakaalam na habang lahat ay natututo ng suntok, mayroon ng tao sa gym na ilang beses nang nakipaglaban. Hindi para manalo, kundi para mabuhay. Isang simpleng janitor. Pero sa loob, may kwento ng digmaan, pagkawala at pananahimik na mas matindi pa sa anumang suntok. Isang araw ng Miyerkules, habang tirik ang araw at puno ng init ang loob ng gym, mas pinili ni Claire na dumating ng maaga. Sa labas pa lang ng main training hall, naririnig na ang matinis na tunog ng walis tambo na kumakaskas sa sahig. Si Mang Nato, tulad ng nakagawian, ay tahimik na inaasikaso ang kalinisan ng buong lugar bago pa man dumating ang unang batch ng trainees. Good morning po, Mang Nato. Bati ni Claire, sabay bitbit ng kanyang training bag. Magandang umaga rin, iha. Maikling tugon ni Mang Nato. Hindi inaalis ang tingin sa ginagawa. Nagpatuloy si Claire papasok, ngunit sa kanyang pagmamadali, nadulas siya sa bahagi ng sahig na bahagyang basa pa pala. Mabilis ang pagkakatumba niya. May tumilamsik na tubig mula sa mop bucket at tumama ang siko niya sa gilid ng mat. Mabilis na lumapit si Mang Nato at inalalayan siya. Aba, dahan-dahan ka, iha. Basa pa pala to. Pasensya na ha. Alalang wika ni Mang Nato habang tinutulungan siyang makaupo. Ay, hindi po. Ako po yung hindi tumingin. Pasensya na po. Balik ni Claire habang kinakabig ang siko niya na medyo namamagana. Nasaktan ka ba? Gusto mo ba ng yelo? May cold pack ako sa likod. Sandali lang. Animang Nato bago mabilis na nagtungo sa storage area. Naiwan si Claire, bahagyang namumula ang mata sa kirot at sa hiya. Ilang saglit pa, bumalik si Mang Nato na may dalang cold pack at maliit na towel. Inalalayan siyang maayos habang tahimik na inaasikaso ang pamamaga ng kanyang siko. Maraming salamat po. Hindi ko alam na may ganyan kayong dalang gamit. Sambit ni Claire habang pinipigilan ang pagngiti. Mas mabuting handa lagi. Sanay na ako sa mga ganitong aksidente. Noong araw, bawat hakbang sa training camp, dapat handa ka sa biglaang pagbabago ng sitwasyon. Tugon ni Mang Nato halos napabulong. Napatingin si Claire. Training camp? Anong klaseng training camp po? Napansin niyang tila sandaling nanigas ang katawan ni Mang Nato. Parang may naalala. Mga seminar lang noon. Fire drill, ganon. Mabilis na palusot ni Mang Nato, kasabay ng isang pilit na ngiti. Hindi na umusisa pa si Claire. Pero mula sa araw na iyon, may kung anong kuryosidad na nabuhay sa kanya. Tuwing magkikita sila ni Mang Nato sa gym, hindi na ito basta janitor sa paningin niya. May misteryo, may lalim, at higit sa lahat, may kabutihang hindi nababayaran ng simpleng pasasalamat. Mula noon, naging parte na ng routine ni Claire ang makipag-usap kay Mang Nato. Sa bawat pahinga mula sa training, madalas ay doon siya sa tabi ng janitor's closet. Nagkukwento habang si Mang Nato ay nag-aayos ng mga kalat. Alam niyo po, gusto ko talagang maging physical therapist someday, pero wala pong budget. Kaya nag-aaral ako ng online courses habang nagtitraining dito. Kwento niya minsan habang binabalatan ang banana na baon niya. Maganda yan, iha. Mahirap pero posible. Minsan mas may lakas ang taong tahimik lang pero may layunin. Sagot ni Mang Nato habang pinupunasan ang bench. Pero kayo po, Mang Nato, kayo po ba may pangarap pa? Tanong ni Claire,
Hindi inaasahang mabigat ang sagot. Tahimik si Mang Nato. Ilang segundo. Tila ba pumusyaw ang ingay ng mundo para bigyang daan ang alaala. Wala na, iha. Wala nang ganun kapag may mga bagay kang hindi na mababalikan. Sagot niya habang tinatapik ang kanyang bulsa. Doon nakatago ang dog tag ng anak. Napansin ni Claire ang lungkot sa kanyang mata, pero hindi siya nagtanong. Sa halip, nagkwento siya tungkol sa kanyang pamilya, na may 2 kapatid na iniiwan lang niya sa tita habang siya'y nagte-training. Sa bawat kwento niya, tila unti-unting lumalambot ang loob ni Mang Nato. At sa bawat araw na lumilipas, tila naaalala niya kung paanong magtiwala muli. Isang gabi, habang nagsasara na ang gym, bigla siyang tinapik ni Claire. Tay Nato, tawag niya, na hindi niya sinasadyang mapalitan ang Mang ng Tay. Nagulat si Mang Nato, pero hindi siya tumutol. Pasensya na po, nasanay lang siguro ako kasi parang kayo po yung tatay na matagal ko nang hinahanap-hanap. Dagdag ni Claire, medyo nahihiya. Mumiti si Mang Nato, isang ngiting totoo, hindi pilit. Marahil sa unang pagkakataon sa maraming taon, may tumawag ulit sa kanya ng ganun at hindi bilang isang empleyado lamang. Mula noon, parang mas naging malapit na sila. Kapag may sobra sa baon si Claire, palihim niya itong iniiwan sa mesa ni Mang Nato. Kapag may binuhat na mabigat, hindi na siya tumatawag ng ibang trainee. Si Mang Nato na agad ang tinatawagan niya. Tay Nato, pwedeng pakitulungan tong mats? Dahan-dahan lang iha, mabigat yan. Pero sige, tutulungan kita. At habang pinapasapasa nila ang mga gamit sa gilid, tila silang dalawa ay bumubuo ng panibagong mundo. Isang tahimik, simple, pero puno ng paggalang. Hindi rin nakaligtas sa iba ang koneksyon nila. May ilan na nagtaka, may ilan na nambastos ng komento. Uy, parang tatay na ang datingan ni janitor kay Clara. Biro ni Brian minsang narinig nila. Ngunit hindi na ito pinansin ni Claire. Ang mahalaga, may respeto siyang pinapakita. At si Mang Nato, natutong muling umiti. Unti-unting nabubuo ang tiwalang matagal nang nawala. Hindi niya ito inaasahan, pero heto siya, natutong muling makipagkwentuhan, muling makinig, at muling makaramdam ng koneksyon sa mundo. Sa katahimikan ng bawat gabi, habang nililinis ang huling bahagi ng sahig, madalas ay maririnig ang mahinang boses ni Claire mula sa kabilang kwarto. Nagtatawanan, nagkukwento, o minsan ay tahimik lang silang dalawa, magkatabi sa sahig, nakatingin sa kisame ng training hall. Walang halong drama, walang malalaking pangyayari. Pero sa pagitan ng mop, mga gasgas na medyas, at basang training mats, unti-unting gumagaan ang loob ni Mang Nato. At iyon ay dahil sa isang dalagang ang tanging ginawa lang ay ang magpasalamat at makinig. Hindi na bago sa mga trainee ng gym ang mga birong may halong pangungutya ni Sensei Dariel. Pero sa mga huling linggo, napansin ng lahat na tila naging madalas ang pagsingit niya ng panlilibak kay Mang Nato. Kung noon ay patagilid lang ang mga banat, ngayon ay lantaran na, kahit sa harap ng mga kliyente at estudyante. Alam niyo ba, panimula ni Dariel habang nagko-coaching sa 3 bagong lalaki, ang disiplina hindi natututunan sa kakawalis. Hindi ka magiging warrior kung buong araw kang may mop sa kamay. Sabay lingon niya kay Mang Nato na kasalukuyang nagbubuhat ng box ng mga bagong gloves. Uy, Tay Nato, baka gusto mong sumali sa advanced sparring group. Malay mo, makuha mo yung belt ko kung makasampu ka ng sipang tornado. Tawanan ang mga estudyante, may ilan na napapailing na lang. Si Claire, na noon ay tahimik na nanonood habang nagpapahinga, ay bahagyang napatayo at napatingin. Hindi na naman natigil ang kalokohan ng Dariel na yan. Mahinang bulong niya kay Brian na nooy kakababa lang mula sa training ring. Kasi nga, viral ang mga pa-content niya. Trip niya talaga mang pahiya ng tao para sa views. Sagot ni Brian habang pinupunasan ng pawis sa leeg. Nang araw na iyon, matapos ang training, nagtipon-tipon ang mga trainees sa break room. May usapan daw na may special content si Dariel sa susunod na araw. Wala pang eksaktong detalye, pero ang bulungan, may kinalaman na naman ito kay Mang Nato. Kinabukasan, tila may ibang sigla si Dariel habang pumapasok sa gym.
Bitbit niya ang kanyang cellphone na may selfie stick. Naka-on na agad ang live stream sa TikTok niya. Mga brad, good morning! Ito na ang pinakahihintay niyong challenge of the month. Alam kong excited na kayo. Sigaw niya habang ang kamera ay ipinupwesto sa training hall. Habang nagsisidadingan ang trainees, napansin nila ang isang portable ring na tinayo sa gitna. May tarp pa na may nakasulat, "Janitor Sparring Day. Let's have fun." "Uy, Dariel, seryoso ka ba rito?" tanong ni Brian. Bagamat halatang interesado rin ang ibang trainees. "Oo naman, gusto ko lang bigyan ng pagkakataon si Mang Nato na makasama sa spotlight. Sayang yung talento niya sa map o kasakaling may alam din sa suntukan." Sagot ni Dariel, may halakhak na parang ginagawang biro ang lahat. Sa di kalayuan, papasok pa lang si Mang Napo sa main hall. Dala ang kanyang timba at map. Huminto siya sa pinto nang marinig ang sigawan. Naglakad siya ng mabagal papalatit habang ang ibang mata ay unti-unting napapatingin sa kanya. "Tay Nato, buti andito na kayo." Sabay lapit ni Dariel na tila masayang-masaya. "Game lang po ito, friendly sparring lang, para naman makita namin kung paano gumalaw ang isang tunay na veterano sa walisan." Hindi sumagot agad si Mang Nato. Pinagmasdan niya ang ring. Tumigil siya sa gitna ng hallway tahimik. "Ano po, tay? Huwag po ngayong mahiya. May gloves na rin ako para sa inyo. Oh, promise, hindi ko kayo bibiglayin." Dagdag pa ni Dariel na may ngising ng aasar. Marami sa mga trainees ang nagsimulang magsigawan ng game, 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 habang ang iba ay nakataas ang cellphone. Nagvi-video na. Si Claire ay napatakbo palapit. "Mang Nato, hindi mo kailangan gawin to. Trap lang to ni Dariel." "Gusto lang niya kayo mapahiya," bulong niya. Tahimik pa rin si Mang Nato. Inayos niya ang timba sa gilid, inilapag ang mop, at marahang huminga ng malalim. "Okay lang ako, iha," mahinang sagot niya. Wala namang masama sa pagsubok kung may respeto. Lumapit siya kay Dariel. "Sige, tatanggapin ko ang hamon mo, pero may isang kondisyon." Nagkatinginan ng lahat. Si Dariel ay bahagyang natawa. "Ano yun, tay? Walang edit, walang cut sa video mo. Buong laban, live." Mas lalong nagsigawan ng mga trainee. Ang iba ay nabigla. Akala nila'y lalayuan na lang ni Mang Nato ang eksena. Ngunit heto siya ngayon, tahimik pero diretso ang tingin at may kumpiyansang hindi talaban kundi puno ng tiyaga. "Wow, lakas ng loob." "Deal," sagot ni Dariel. "O nice, eto na. Abangan nyo ang live sparring ng taon, ang Black Belt versus ang Mop Master." Sa buong gym, walang ibang pinag-uusapan kundi ang nalalapit na laban. May ilan ang na-excite, may ilan ang nag-aalala. Pero ang pinaka-interesante sa lahat, si Mang Nato ay hindi halatang kinakabahan. Tahimik lang siya sa gilid ng ring, tahimik na pinagmamasdan ng paligid. Wala siyang training uniform, wala ring gloves. Nakasando lang at jogging pants. "Tay Nato, gusto niyo ng gear? Pwede ko kayong hanapan ng gloves?" alok ni Claire habang hawak ang training bag. "Hindi na, iha. Minsan, sapat na ang dalawang kamay na alam kung kailan gigil at kailan dahan-dahan," sagot ni Mang Nato habang sinisigurong maayos ang kanyang tsinelas. At doon, sa gitna ng kislap ng kamera, sa harap ng mga trainees, sa ilalim ng ilaw ng gym, na punong-puno ng paghuhusga at inaasahan, nagsimula ang laban. Pero hindi pa ito ang oras ng sagupaan. Sa ngayon, isang hamon pa lamang ang tinanggap, hindi para patunayan ang galing, kundi para ipagtanggol ang dignidad. At sa pagkakataong iyon, kahit bago pa man tumunog ang bell, panalo na si Mang Nato. Hindi sa lakas, kundi sa tapang na harapin ang kahihiyan ng walang pangamba. Mainit ang hapon nang sumapit ang oras ng pinakahihintay na sparring. Ang buong training hall ng gym ay tila naging isang maliit na arena. Ang sahig ay nilinis, ang mga punching bags ay inalis, at ang mga trainees ay nagsiksikan sa paligid ng ring. Ang ilan ay nakaupo sa exercise mats, ang iba'y nakatayo sa gilid. Lahat ay may hawak na cellphone na naka-livestream o may nakaabang na recording app. "Guys, welcome sa eksklusibong sparring match ng taon." Masiglang bumad ni Dariel habang naka-on pa rin ang kanyang TikTok livestream.
Kasama natin ngayon ang pinaka-loyal nating janitor/legend, si Mang Nato. May mga pumalakpak, may mga napatawa, at may iilan ding hindi kumibo. Si Claire, kasama si Brian, ay nasa pinakaunahan, nakaupo sa tabi ng ring at kapwa tahimik ang mga mukha. Hindi sila masaya sa sinasaksihan, pero mas pipiliin nilang manatili roon upang maging saksi kung sakaling may maganap na hindi inaasahan. Si Mang Nato ay tahimik na nakatayo sa isang sulok ng ring. Wala siyang suot na gloves. Wala ring mouthpiece o headgear. Suot pa rin niya ang kanyang luma at medyo kupas na sando, jogging pants, at manipis na rubber shoes na halatang ilang taon nang ginagamit. Sa kabila nito, ang tindig niya ay tuwid. Ang mga kamay ay nasa gilid lang ng kanyang katawan at ang mga mata ay kalmado. Parang hindi ito ang unang beses na hinarap niya ang tanganib. "Tay, sigurado po kayo dyan?" tanong ni Brian habang inaabot ang isang bottled water sa kanya. "Pwede pa po kayong umatras?" Ngumiti lang si Mang Nato. Kapag tumanggap ka ng hamon, mas mahalaga kung paano ka tumayo kaysa kung paano ka manalo. Nagsimula ng magsuot ng gloves si Dariel habang may isang assistant coach na nag-a-adjust ng kanyang mouthpiece. "Handa ka na ba?" "Tay, baka kasi mahulog lang kayo sa sahig." Kantyaw niya habang inaangat ang isang kilay. "Baka ako pa ang mahulog sa iya mamaya," sagot ni Mang Nato, mahina ngunit diretsyong tumama sa hayabangan ni Dariel. Tumunog ang improvised bell, isang lumang tambol na tinadyakan ng isang trainee. Hudyat ng pagsisimula ng sparring. Unang gumalaw si Dariel. Nagpakawala agad siya ng isang mabilis na jab, tipikal sa mga nakasanayan niyang laban. Pero hindi gumalaw si Mang Nato. Sa halip, bahagyang inikot nito ang balakang, sabay atras ng bahagya, sapat para hindi siya tamaan. Nagulat si Dariel. Bihira ang umaatras ng ganun ka-relax, lalo na kung walang gloves at walang training gear. Sumunod ang isang hook mula kay Dariel, ngunit muli walang tumama. Ang mga trainee sa paligid ay unti-unti nang tumitigil sa pagtawa. Si Brian napapatingin na kay Claire. "Pansin mo yon?" bulong niya. "Oo, hindi basta-basta ang kilos ni Mang Nato," sagot ni Claire habang napatitig. Sa pangatlong sunod-sunod na atake ni Dariel, isang kombinasyon ng jab, hook, uppercut, biglang pumasok si Mang Nato. Hindi para umatake, kundi para hawakan ang braso ni Dariel at i-shift ang bigat nito patalikod. Sa isang iglap, nawalan ng balanse si Dariel at bahagyang natumpa sa sahig. "Wow!" sigaw ng isang trainee. "Teka lang ha, hindi ko pa seryoso yun," sigaw ni Dariel habang tumayo agad. Napahiya pero pinilit ngumiti. Pero sa totoo lang, naramdaman niya ang kakaibang pagkilos ni Mang Nato. Hindi ito tipikal ng isang taong walang alam sa combat. May tamang distansya, may tamang timing, at higit sa lahat, may disiplina. "Eto na bro, seryosohan na tayo," bulong ni Dariel sa sarili. Muling sumugod si Dariel at sa pagkakataong ito ay mas agresibo. Ngunit sa bawat galaw niya, para bang natatapat si Mang Nato sa posisyon kung saan hindi siya tinatamaan. At sa ikaapat na pagtatangka, mabilis ang naging reaksyon ni Mang Nato. Hindi para umatake, kundi para gamitin ang bigat ng kalaban at ibalibag ito pababa, maayos at hindi marahas. Parang hinilot lang ang pagkabagsak. Tahimik ang lahat. Tumayo si Dariel, halatang napahiya na. Lumapit si Mang Nato, iniabot ang kamay para tulungan siyang makatayo. "Hindi ito laban ng yabang, Dariel. Natuto akong lumaban para sa buhay, hindi para sa views." Mahinang bulong ni Mang Nato. Sapat lang para marinig ng isa't isa. At sa mga oras na iyon, sa gitna ng katahimikan ng gym, ang mga cellphone ay unti-unting bumaba. Ang mga trainee ay hindi na natawa, hindi na rin sila sumisigaw. Ang mga mata nila ay hindi na nakatingin kay Dariel, kundi kay Mang Nato. Biglang nagsalita si Claire. "Pai Nato, salamat." Wala nang ibang sinabi si Mang Nato. Muli siyang tumalikod, pinulot ang kanyang towel at mop, at parang walang nangyari, bumalik sa sulok ng gym. Si Dariel tulalang nakaupo, habang may dugo sa labi, hindi dahil sa suntok, kundi sa pagkadapa. Ang kanyang livestream ay patuloy na umaandar. Libu-libo na ang nanonood.
Pero ang mga komento ay hindi na kagaya ng dati. Yung janitor, may disiplina kaysa kay coach. Grabe legit yung galaw ni Manong. Respect to that man, true fighter. Sa araw na yun, walang titulo o sinturon ang naipasa. Walang medalya o tropeyo ang naibigay. Pero ang buong gym ay natahimik hindi sa takot, kundi sa paggalang. Isang simpleng janitor ang nagturo sa kanila na hindi lahat ng mahina sa paningin ay mahina rin sa loob. At sa unang pagkakataon, si Dariel ay nabulagta, hindi ng lakas ng kamao, kundi ng bigat ng konsensya. Pagkatapos ng laban, ang gym ay tila hindi na ang parehong lugar. Sa halip na karaniwang tawanan, sigawan at yabang, ang katahimikan ay nanatili kahit matapos ang sparring session. Parang biglang napuno ng hangin ang buong espasyo. Pero walang gustong magsalita o maglabas ng opinyon. Ang tanging tunog ay mula sa electric fan na humuhuni sa sulok ng hall at ang malalambot na yabag ni Mang Nato habang tinatabi ang mop na kanina'y iniwan niya sa gilid. Si Dariel, na ilang minuto lang ang nakalipas ay puno ng sigla at kayabangan, ay tahimik na nakaupo sa ring, hawak ang towel na pilit pinupunasan ang pawis sa kanyang leeg at noo. Hindi siya lasug-lusog, wala siyang galos, pero ang itsura niya ay parang bagong gising sa isang bangungot. "Bro, ayos ka lang?" tanong ng isa sa mga assistant coach, marahang lumapit habang tinapik siya sa balikat. "Oo, ayos lang," mahina niyang sagot. Pero halatang iba ang tono ng kanyang boses. Hindi ito yung tipikal na boses ng isang tao na natalo, kundi boses ng isang taong tinamaan sa loob. Maya-maya, lumapit si Brian, hawak ang cellphone niya at ipinakita ang ilang bahagi ng video. "Sensei, walang masamang ibig sabihin, pero dapat matanood mo to. Iba yung ginawa ni Mang Nato. Parang hindi siya simpleng janitor lang," sabi ni Brian. Tiningnan ni Dariel ang screen. Doon niya muling nakita ang replay ng mga galaw ni Mang Nato. Hindi mabibilis, hindi dramatiko, pero eksakto. Ang mga atras niya, ang pagsalo ng braso, ang pagkontrol sa timbang, hindi pangkaraniwang kilos. Hindi ito natutunan sa TikTok tutorials o casual training. Ito ay kilos ng taong matagal nang sanay sa disiplina. Samantala, sa gilid ng gym, umupo si Mang Nato sa bench. Marahang pinupunasan ang kanyang mga kamay gamit ang basang bimpo. Walang anuman sa kilos niya. Para bang ang lahat ng nangyari ay bahagi lamang ng isa pang normal na araw sa trabaho. Ngunit sa kalooban niya, may bahagyang panginginig sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa takot o kaba, kundi dahil sa alaala. "Bakit ko nga ba tinanggap yun?" tanong niya sa sarili. "Dahil ba napuno na ako? O dahil nakita ko ang sarili ko kay Claire at sa mga batang to na parang pinipilit ng mundo na tumahimik?" Hindi niya alam. Basta ang alam niya lang, sa sandaling iyon ng laban, kailangan niyang ipakita na may hangganan ang pang-aapi, kahit sa paraang hindi marahas. Iyon ang prinsipyo na matagal na niyang tinalikuran, pero tila bumalik upang ipaalala na may mga pagkakataong dapat tumindig. Mahina ngunit may paggalang ang boses ni Claire habang lumalapit sa kanya. May hawak siyang iced pack at tubig. "Salamat po sa lahat." Ngumiti lang si Mang Nato at tinanggap ang tubig. "Walang anuman, iha. Hindi ako lumaban para sa akin. Para sa inyo yon. Pero tay, hindi nyo naman kailangan tanggapin yung hamon para mapatunayan ang sarili nyo," sagot ni Claire, bahagyang nag-aalala. "Alam ko, pero may mga bagay na hindi mo tinatanggap dahil gusto mong manalo, kundi para ipaalala sa iba na ang respeto hindi mo dapat hintayin. Kailangan mo rin minsang ipaglaban." Napatango si Claire. Hawak-hawak pa rin ang iced pack na hindi na niya naialok. Umupo siya sa tabi ni Mang Nato, parehong nakatingin sa ring kung saan si Dariel ay dahan-dahang bumaba. Hawak pa rin ang towel na basa ng pawis. Habang papalapit si Dariel, nagtinginan ang lahat. Tahimik pa rin ang paligid. Pero ngayon ay may ibang uri ng tensyon. Hindi na sigawan kundi pag-aabang. Lahat ay interesado kung ano ang gagawin niya. Magagalit ba siya? Magpapatawa? Magsasalita? Tumigil si Dariel sa harap ni Mang Nato. Nakatingin siya sa lupa, hindi sa mata ng matanda. "Pasensya na po,
Mahinang bulong niya. Tumango si Mang Nato, wala kang kailangang ipagpaumanhin. Lahat tayo may pagkakataong matuto. Ginawa ko to para sa views, para sa ego ko, pero hindi ko inasahan to. Akala ko, janitor lang kayo. Akala ko biro lang to. Pero ngayon ko lang na-realize, ako pala yung dapat pag-aralan. Tahimik ang lahat, walang pumalakpak. Pero sa loob ng bawat isa sa gym, may gumuhit na respeto. Hindi para sa lakas, kundi para sa kababaang loob. Tumalikod si Dariel at tuluyang lumabas ng hall. Hindi siya sinundan ng kamera. Hindi niya sinabing, follow for more. Wala siyang winika na pilit na cool. Tahimik siyang naglakad palayo. At sa wakas, humarap sa pagkatalo. Hindi sa laban, kundi sa sarili. Kinagabihan, si Mang Nato ay muling pumunta sa bodega. Binuksan niya ang lumang kahon. At sa unang pagkakataon, hindi niya ito tinignan bilang alaala ng kabiguan, kundi paalala ng kung sino talaga siya. Kinuha niya ang isang lumang notebook na nasa ilalim ng mga sulat at medalya. Doon niya isinulat ang mga kaganapan ng araw na iyon. Hindi ko na piniling lumaban, pero minsan, tinatawag ka ulit ng dahilan. Hindi para saktan, kundi para magturo. Hindi ako guro, pero marahil may natutunan sila. Muli siyang ngumiti. Hindi bilang manbirigma, kundi bilang isang taong muling binigyang halaga, hindi sa tapang ng kamao, kundi sa tapang ng pagharap sa mundo ng walang takot, kahit inaapakan. At sa gabing iyon, ang gym ay tulog. Pero ang respeto para sa simpleng janitor ay gising. Gising sa puso ng bawat trainee. Gising sa isipan ng bawat nakasaksi. Tahimik lang siya, pero lahat ay naniniwalang siya ang tunay na matatag. Makalipas ang ilang araw mula sa sparring na umabog sa buong gym, unti-unting bumalik ang normal na takbo ng mga bagay. Nagpatuloy ang training sessions, muling pumunog ang mga punching bag, at ang mga trainee ay muling nagsimulang magbuhat, tumakbo, at tumutok sa kanilang pagsasanay. Pero may isang hindi na maibabalik, ang dating tingin nila kay Mang Nato bilang ordinaryong janitor lamang. Ang bawat kilos ni Mang Nato ngayon ay sinusundan ng paggalang. Kapag pumapasok siya sa gym, automatikong may bumabati. Good morning po, Mang Nato. Kapag nagsisimula siyang magwalis, may mga trainee ng kusa na lumalapit para tumulong. Hindi ito utos, kusa, mula sa puso. Pero habang dumarami ang humahanga, lalong lumalalim ang katahimikan sa loob ni Mang Nato. Isang gabi, habang siya'y nag-aayos ng locker sa maintenance room, biglang lumitaw si Claire, dala ang isang matandang folder. Tay Nato, tawag niya, may gusto po akong ipakilala sa inyo. Lumapit siya at inilapag sa mesa ang folder. May nakasulat sa ibabaw nito, The Path to Healing Volunteer Mental Health Project. Nakita ko po ito sa community board sa labas ng gym. Volunteer therapists sila na tumutulong sa mga war veterans at trauma patients. Libre po yung sessions at confidential. Paliwanag ni Claire. Hindi agad nagsalita si Mang Nato. Tinitigan lang niya ang folder na para bang may laman itong alaala na matagal na niyang nilibing. Iha, matagal na yon, hindi na ko kailangan tulungan. Sagot niya, mahinang mahina. Pero tay, kung kaya niyong harapin si Dariel sa ring, baka mas kaya niyong harapin yung sarili niyo. Hindi po kayo nag-iisa, mariing sagot ni Claire. Muling tumahimik si Mang Nato. Sa mga sumunod na araw, paulit-ulit niyang tiningnan ang folder. Pero hindi niya agad binapuan ng lakas ng loob para puntahan ito. Hanggang isang linggo ang lumipas. Nagdesisyon siyang tahakin ang isang hakbang na matagal na niyang iniiwasan. Isang hapon, sa isang maliit na opisina malapit sa gym, pumasok si Mang Nato sa loob ng silid ng isang volunteer therapist. Doon niya unang naibukas ang kanyang mga kinimkim. Isang kwento ng sundalong dumanas ng bangungot ng pagkatalo at pagkawala. Hindi ko man nakita ang anak kong si Noel na patay, pero sinabi nilang siya'y nabaril sa bundok habang nasa misyon. Walang katawan, walang libing, tanging ulat lang, pahayag niya habang bahagyang nanginginig ang kamay. Simula noon, wala na akong lakas na bumalik sa bahay namin. Lahat doon ay paalala ng kabiguan. Lumayas ako, nagtrabaho kung saan-saan, hanggang sa napadpad ako sa Maynila bilang janitor. Doon ako pinakapanatag kasi walang humihingi ng higit.
basta't malinis ang sahig, okay ka na. Ang therapist ay tahimik lang, nakikinig habang hinihintay ang bawat salita ni Mang Nato. Sa dulo ng session, ang tanong ay simple. Ano ang pakiramdam mo na yung nailabas mo to, Nato? Nagtagal ang sagot bago lumabas. Parang may lamat na bote sa loob ko. At ngayon lang unti-unting umaagos ang tubig palabas. Mula noon, lingguhan nang bumibisita si Mang Nato sa volunteer center. Hindi niya ito ipinagyayabang sa iba, pero si Claire ay palaging nakakaalam. Madalas pa nga siyang naghihintay sa labas, may baong taho o tinapay para sabay silang bumalik sa gym. Sa isa sa mga sesyon, binigyan siya ng therapist ng isang aktibidad, ang isulat ang isang liham para sa kanyang anak, kahit hindi niya alam kung nabubuhay pa ito o hindi. Sa loob ng locker room ng gym, habang nagpapahinga ang lahat, inilabas ni Mang Nato ang isang lumang notebook. Doon niya isinulat ang liham. Anak kong Noel, hindi ko alam kung mararating pa ng liham na to ang kahit anong bahagi ng buhay mo. Pero gusto kong malaman mo, anak, na patawad. Patawad kung pinili kong mawala, imbes na manatili. Patawad kung hindi ako naging matapang harapin ang sakit. Pinili kong tumahimik sa mundo. Akala ko yun ang tamang parusa sa sarili ko. Pero may isang bata, isang babae, na nagpapaalala sa akin araw-araw na kahit gaano kabigat ang kahapon, may bukas pa ring pwedeng tumbukin. Mahal kita. At kung buhay ka pa man o hindi, ipinapangako kong mula ngayon, hindi ko natatalikuran ang mundong iniwan mo. Isinara niya ang notebook at pinatong ito sa loob ng kanyang kahon ng alaala. Sa sandaling iyon, hindi na ito simpleng kahon ng sakit. Ito na ang naging sisidlan ng pagbawi. Sa mga sumunod na linggo, mas naging bukas si Mang Nato. Mas madalas na siyang nagkukwento. Hindi pa rin siya palasalita. Pero may mga pagkakataong kusa siyang lumalapit sa trainee para magbigay ng tip o simpleng kumustahin. Kahit ang mga dating matatakutin sa kanya ay unti-unti nang lumalapit. Tay, totoo bang tumira kayo sa bundok dati? Oo. Pero hindi lahat ng bundok ay tahimik. Minsan mas maraming sigaw doon kaysa sa syudad. Sa simpleng sagot niyang iyon, natahimik ang mga trainees at lalo silang humanga. Isang gabi, habang isinasara na niya ang gym, nilapitan siya ni Claire. Tay Nato, proud ako sa inyo. Huwag mo akong purihin, iha. Malayo pa ako sa pagiging buo. Pero nagsimula na kayo. At yun ang mas mahirap kaysa sa anumang suntukan. Tumango si Mang Nato, tumingin sa labas ng gym kung saan unti-unti nang nauubos ang ilaw ng kalye. Sa isipan niya, ang dilim ay hindi na kasing bigat ng dati. Hindi pa rin ito gaanong maliwanag, pero sa bawat pagdulog ni Claire, sa bawat panibagong araw, at sa bawat kwento niyang ibinabahagi, may liwanag na rin siyang natutunang tanggapin. At sa wakas, matapos ang halos 2 dekadang pagtakas, muling nagsimulang mabuo ang pagkatao ng isang tahimik na sundalo na sa tingin ng lahat ay simpleng janitor lamang. Sa unang linggo matapos ang sparring, dumaan ang mga araw na tila tahimik lang ang lahat sa panlabas. Walang usap-usapang masyadong maririnig, walang biglaang papuri o pagtuligsa. Pero sa likod ng mga cellphones ng mga trainee at sa tahimik na pag-scroll nila sa kanilang social media, may isang video na hindi inaasahan ng lahat na lalaganap sa ganoon kabilis. Ang buong footage ng sparring, mula sa hamon hanggang sa kalmadong depensa ni Mang Nato at sa simpleng pagkakatumba ni Dariel, ay pinost ng isa sa mga trainee, si Marvin. Hindi ito edited. Walang background music, walang meme text, raw video lang. Ngunit sa loob lamang ng 3 araw, umabot ito ng 1.4 million views. Janitor put a black belt to shame, watch till the end. Iyon ang caption. At iyon lang ang kinailangan para mapanood ito ng buong internet. Sa comment section, sandamakmak ang mga reaksyon. Yung simplicity niya ang pinaka-nakakatakot. Respect to Mang Nato, ganyan ang tunay na warrior. Hindi mo kailangan ng sinturon para mapatunayan ang galing mo. Ang mas nakakagulat, may mga nagtagta ng mga combat instructors, retired soldiers at military veterans. May ilan pa ngang nagkomento mula sa ibang bansa.
This man moves like he's had real combat training. That's not sport. That's field experience. I hope someone recognizes him. He deserves more than just claps. Habang tumitindi ang views, lumalakas din ang usap-usapan sa gym. Maraming dumadayo, nagtatanong kung nandun pa raw ba si Kuya Nato. May mga nagpapapicture, may ilang gustong magpa-coach. Pero si Mang Nato, wala pa ring kaabog-abog sa kilos. Tuloy ang walis, tuloy ang mop, tuloy ang tahimik na pag-aayos ng mga bench bago mag-umpisa ang araw. Isang umaga, habang naglalagay siya ng disinfectant sa banyo, dumating si Brian, may hawak na tablet. Tay, trending po kayo. Grabe, pati yung mga army accounts sinishare yung video nyo. Lahat gusto kayong makilala. Nagkibit balikat lang si Mang Nato. Ano ngayon, iho? Wala namang nagbago. Hindi naman ako nagpalit ng trabaho. Ngunit sa kaloob-looban niya, may bahagyang panginginig. Hindi dahil sa takot, kundi sa pag-alala dahil sa posibleng pagbabalik ng isang katauhang matagal na niyang iniiwasan. Ang pagkakakilan lang iniwan na niya sa gitna ng digmaan. Maya-maya, dumating si Claire, bit-bit ang isang envelope. Tay Nato, may sulat po sa inyo. Galing sa isang producer ng documentary show. Gusto raw po kayong i-feature. Tinitigan ni Mang Nato ang envelope. Tahimik. Inabot ito at inilagay sa gilid ng lamesa. Hindi niya ito binuksan agad. Hindi po ba kayo interesado? Tanong ni Claire. Hindi ako sanay sa kamera, iha. Mas sanay ako sa likod ng mga eksena. Hindi ako tao ng entablado. Pero nang gabi ring iyon, sa kanyang mumunting kwarto sa labas ng gym, isang paupahang may isang kama, lumang bentilador at lamesang gawa sa kahoy, binuksan niya ang sulat. Magandang araw po, G. Renato Delgado. Ako po ay producer ng programang Lakas at Loob ng Channel 11. Isa po sa aming mga researcher ang nakapanood ng video ninyong viral ngayon. Kami po ay taos-pusong humahanga sa ipinamalas ninyong disiplina at kakayahan. Nais po naming maibahagi ang inyong kwento sa publiko. Hindi lamang ang nangyari sa sparring, kundi ang buong buhay ninyo bilang isang veterano, ama at Pilipinong may dangal. Sana po ay mapagbigyan ninyo kami. Muling sumingkit ang mata ni Mang Nato. Renato Delgado. Binasa niya ang buong pangalan na matagal nang hindi niya ginagamit. Sa gym, kilala lang siya bilang Mang Nato. Walang apelyido, walang nakaraan. Kinabukasan, kinausap no si Claire habang naglalagay ito ng wrist wrap bago ang training. Iha, kung sakaling pumayag ako, sasamahan mo ba ako sa interview? Napangiti si Claire. Siyempre po, Tay. Kasama niyo ako kahit saan. Dumating ang araw ng shooting. Sa umpisa, tensyonado si Mang Nato. Hindi siya sanay magsalita sa harap ng maraming tao, lalo na kung may kamera. Pero sa tulong ni Claire at ng mga producer na may respeto sa kanyang katahimikan, dahan-dahan niyang nabuksan ang sarili. Sa interview, binalikan niya ang buhay niya bilang sundalo, hindi para magyabang, kundi para ipaliwanag kung paanong ang bawat sugat ng nakaraan ay nagtulak sa kanya sa katahimikan. Ibinahagi niya ang pagkawala ng anak, ang pagsisisi, at kung paano niya piniling itapon ang sarili sa simpleng buhay upang takasan ang sakit. Ngunit sa huli, ibinahagi rin niya ang pagbangon sa tulong ng isang batang babae na walang ibang inialok kundi respeto at pakikinig. Hindi ako bayani, hindi rin ako eksperto, pero natutunan ko na minsan ang paghilom ay hindi nagsisimula sa tapang. Nagsisimula ito sa pagkilala na ikaw ay nasaktan at pinili mo pa ring lumaban sa araw-araw. Paglabas ng episode, lalong sumabog ang pagkilala kay Mang Nato. Ngunit higit sa lahat, isang foundation para sa retired soldiers ang nagpadala ng imbitasyon. Nais daw siyang maging honorary speaker sa isang pagtitipon para sa mental health awareness ng mga veteranong sundalo. Sa isang sulok ng gym, habang pinapanood ng mga trainee ang documentary sa phone ni Brian, biglang nagsalita ang isa sa kanila. Ang tindi nun. Taho lang ang baon niya araw-araw
Pero ganito pala ang pinagdadaanan niya. Mas solid pa siya kaysa sa mga idol natin sa YouTube. Sagot ng isa. Si Dariel, na matagal nang hindi nagpapakita, ay muling nagpadala ng mensahe kay Claire. Humihingi ng tawad hindi lang kay Mang Nato, kundi sa lahat ng trainee na tinuruan niyang maging mayabang. Sa araw na iyon, sa gitna ng simpleng gym na minsang naging entablado ng kahihiyan at tagsubok, nakatayo si Mang Nato. Hindi bilang viral sensation, kundi bilang taong piniling muling lumaban hindi sa labas, kundi sa loob. Tahimik pa rin siya, wala pa ring sinturon sa baywang. Ngunit sa bawat mata ng trainees, sa bawat taong dumadaan sa pasilyo, at sa bawat sulok ng gym na dati iniilagan siya, naroon ang tunay na pagkilala. Hindi siya simpleng janitor. Siya ang paalala na ang karangalan ay hindi sinisigaw. Ito ay pinapanday sa katahimikan. Makalipas ang ilang linggo, mula nang umere sa telebisyon ang documentary tungkol kay Mang Nato. Isang malaking pagbabago ang unti-unting naramdaman sa buong gym. Hindi na ito yung lugar kung saan ang pinakamalakas ang may boses, kundi naging tahanan ito ng mga taong naghahanap ng disiplina, respeto at tahimik na tapang. Lahat ng ito ay nagsimula sa isang lalaking dati itinuturing lang na tagalinis ng pawis at putik, si Mang Nato. Hindi rin nagtagal ay isang desisyon ang inihayag ng may-ari ng gym. Isang open meeting ang ginanap kung saan pinatawag ang lahat ng staff at trainees. Una sa lahat, bungad ng matandang may-ari, si Mr. Leoncio. Ako po'y taos pusong humihingi ng paumanhin sa mga nangyaring insidente nitong mga nakaraang buwan. Lalo na sa insidenteng kinasangkutan ng pamangkin ko, si Dariel. Tahimik ang lahat. May ilan na napatingin sa sahig, ang iba ay nag-abang ng susunod na sasabihin. Nakakalungkot mang aminin, naging kampante kami sa paghawak sa management dahil may tiwala kami sa pangalan. Ngunit napagtanto naming, hindi lahat ng may sinturon ay may karapatang magturo. At hindi lahat ng nasa likod ng walis ay wala ng alam sa karangalan. Lumingon siya kay Mang Nato, na tahimik lang na nakaupo sa likod. Hawak pa rin ang lumang cap na ginagamit niya tuwing naglilinis. Renato Delgado, malakas na banggit ni Mr. Leoncio. Mula sa araw na ito, ikaw ay aming iniaalok bilang opisyal na Safety and Discipline Officer ng buong gym. Hindi bilang kapalit ng pagiging janitor, kundi bilang dagdag sa iyong tungkulin. Dahil higit sa sinuman, ikaw ang may pinakamaraming naituro sa amin. Nagpalakpakan ang mga trainee. Ilang beses na sumigaw ng, "Mabuhay si Mang Nato," si Brian, habang si Claire ay hindi na napigilan ang luha. Pero si Mang Nato, tahimik pa rin. Tumayo siya at milapitan si Mr. Leoncio. "Sir, kung ako po'y tatanggap ng ganitong papel, may isang kondisyon." Nagkatinginan ang lahat. "Ano yon, Nato?" tanong ni Mr. Leoncio. "Hindi ko iiwan ang walis ko." Sagot niya, "Hindi dahil sa ayokong umangat, kundi dahil gusto kong manatiling paalala sa lahat na kahit anong taas mo, kailanman ay hindi mo dapat kalimutan kung paanong maglinis. Sa katawan, sa isip, sa loob." Muli siyang umipi, marahang tumango, at bumalik sa kanyang upuan. Mula noon, sa bawat orientation ng bagong trainee, si Mang Nato na ang nagsasalita. Hindi para turuan silang suntukin o sipain ng tama, kundi para ipaintindi ang tunay na puso ng disiplina. Narito kayo para matuto, hindi lang ng galaw kundi ng ugali. Madalas niyang sinasabi, ang martial arts ay hindi para ipagmalaki ang lakas. Ito ay para malaman kung kailan hindi ito dapat gamitin. Naging kultura na sa gym ang pagtanggap ng sarili, pagpangpakumbaba at paggalang. Ang mga dating malalakas ang dating, ngayon ay natutong makinig. Ang mga dating tahimik lang, natutong magsalita ng may dignidad. Lahat ay nagsimulang umayon sa diwa ng bagong ipinapatupad ni Mang Nato, isang disiplina na hindi kailangang isigaw. Minsang may dumating na bagong trainee, isang athletic na estudyante mula sa isang kilalang unibersidad. Puro branded ang gamit, may sariling videographer pa. Pagsapit ng training,
humirit agad ito ng special treatment. Di ko na kailangang orientation. Alam ko na yan, coach ako dati sa campus namin. Diretso na ako sa advanced sparring. Ha? Ngunit tinapik siya ni Claire. Lahat dito dumadaan sa orientation ni Mang Nato. Lahat. Umiling ang estudyante, ngunit tumahimik. At nang magsalita si Mang Nato, napayuko siya. Hindi dahil sa sermon, kundi dahil sa bigat ng pananalita. Ang dami kong nakasama noon na malalakas, matatangkad, mabilis, pero karamihan sa kanila nalaglag sa sarili nilang kayabangan. Hindi importante kung ilang taon ka nang nagte-training. Ang mahalaga kung natutunan mong tanggapin na araw-araw kang may matututunan pa rin. Tumango ang estudyante. Pasensya na po. Sa mga ganitong araw, si Mang Nato ay hindi na kailanman bumalik sa dati. Hindi na siya ang nilalampasan ng tingin. Hindi na siya ang tinitiis lang. Siya na ngayon ang pinakikinggan at higit pa riyan ang sinusundan. Maging ang mga dating trainees na minsang umalis dahil sa mapang-abusong sistema, nagsimulang magbalik. Marami ang nagulat sa pagbabago ng kapaligiran. Mas bukas, mas marespeto, mas tunay. At sa gitna ng lahat ng iyon, si Mang Nato ay hindi nagbago. Tuwing umaga, siya pa rin ang unang dumarating. Nagwawalis pa rin ng sahig. Nag-aayos pa rin ng mga bench. Nililinis pa rin ang CR. Hindi dahil siya'y obligadong gawin ito, kundi dahil ito na ang simbolo ng kanyang pagkatao, ang simpleng gawaing binigyang dangal. Minsang tinanong siya ni Brian habang naglalagay ng bagong sanitizer sa hallway. "Tay Nato, hindi ba kayo napapagod?" "Napapagod? Siyempre, pero mas pagod yung damdaming nagtatago. Mas magaan to." Mumiti si Brian at tinapik sa balikat ang matanda. "Alam niyo po, simula nang dumating kayo sa buhay naming mga trainee, parang mas naiintindihan na namin kung anong ibig sabihin ng tunay na lakas." Mumiti rin si Mang Nato at sabay turo sa isang sulok. "Oh, may tapon dun sa gilid ng equipment room. Baka gusto mong matutong magwalis." Pareho silang nagtawanan. Sa gym na iyon, kung saan dati ay tinuturing na kahinaan ang kababaang loob, ngayon ay tinuturing na itong pinakamatibay na pundasyon. At lahat ng iyon ay nagsimula sa isang lalaking tahimik, luma ang sapatos at may dalang mop sa isang ordinaryong araw ng pagsubok. Isang umaga, habang abala si Mang Nato sa paglilinis ng sahig sa gilid ng locker room, napansin niyang may dalawang lalaking pormal ang bihis na pumasok sa gym. Nakauniforme ang isa, may pangalan sa dibdib, Lieutenant Colonel Javier. Ang isa na may naka-civilian ngunit may ID na may logo ng Armed Forces of the Philippines. Tumigil sila saglit sa may counter. Kinausap si Claire na nooy nag-aasikaso ng mga bagong dating na trainee. Napatingin si Mang Nato habang pinupunasan ng bench. Hindi niya agad pinansin. Inisip niyang baka may shooting o awareness campaign lamang. Pero nang mapansin niyang tinuturo siya ni Claire at naglakad palapit sa kanya ang dalawang lalaki, ramdam niyang kakaiba ang pagdating ng mga bisita. "Good morning po. Kayo po ba si Renato Delgado?" Tanong ng nakasibilyan. Magalang ang tono. Tumango si Mang Nato. "Ako nga po. May problema ba?" Mumiti si Lieutenant Colonel Javier. "Wala pong problema. Sir, nandito po kami hindi para magtanong, kundi para magpasalamat." Nagkatinginan ng mga trainee sa paligid. Marami ang napahinto sa ginagawa. Si Brian, na noon ay naglalagay ng chalk sa gloves, ay lumapit agad. Si Claire naman ay agad sumunod. "Sir, kami po ay kinatawan mula sa AFP Veterans Affairs Office. Nakita po ng ilang retired officers ang featured documentary niyo sa TV. Napag-alaman namin mula sa Military Archive ang inyong pagkakakilanlan bilang dating Sergeant Renato Nato Delgado, miyembro ng 2nd Scout Ranger Battalion. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, biglang tumigil sa paggalaw si Mang Nato. Ramdam niya ang pagbigat ng hangin sa dibdib. Parang tumigil ang oras habang bumalik sa kanya ang mga tunog ng kagubatan, ang sigaw ng commanding officer, ang huni ng mga baril, at ang pagkislap ng ilaw mula sa helikopter. "Sergeant Nato," dugtong ng opisyal, "hindi man namin kayo agad natunton noong panahong iniwan niyo ang serbisyo,
Nais naming iparating ang opisyal na pagkilala sa inyo. Sa loob ng isang dekada, nailista kayo bilang missing from system dahil hindi kayo sumipot sa mga debriefing at exit protocols. Pero ngayon, narito kayo, buhay, matatag, at higit sa lahat, nagsilbing huwaran sa bagong henerasyon. Dahan-dahang umupo si Mang Nato sa bangko malapit sa kanya. Hindi dahil nang hihina ang tuhod niya, kundi dahil hindi niya inaasahang maririnig pa ang pangalan niya na may respeto, lalo na mula sa sariling hanay na dati niyang nilisan. Patawarin niyo po ako kung iniwan ko ang proseso noon. Mahina niyang wika. Hindi ko kinaya ang nangyari sa anak ko. Sinabi nilang patay siya, pero hindi nila ipinakita ang katawan. Parang nilamon ako ng lungkot. Hindi ko alam kung saan ako lulugar. Tumango ang opisyal. Naiintindihan po namin. At para po doon, may isa pa po kaming dala. Inabot ng isa sa kanila ang brown envelope. Mabigat, makapal, binuksan ito ni Mang Nato ng dahan-dahan. Sa loob nito ay ilang dokumento, medical reports, scouting files, at isang sertipikadong papel mula sa Red Cross. At sa pinakahuli, isang larawan, isang lalaki, nasa mid-30s, nakaputing uniforme ng medical volunteer. May hawak na bata, nakangiti sa kamera. Parang tinamaan ng kidlat si Mang Nato. Si Noel, ang anak niyang akala niyang patay na, buhay. Nasa isla ng Mindoro. Voluntary medical responder sa ilalim ng isang NGO. Nailigtas pala siya noon. Isinugod sa ospital sa malayong bayan. At dahil sa gulo ng operasyon, nawalan ng kontak sa base. Napagkamalang patay. At simula noon, hindi na siya bumalik sa kampo, nanatiling low profile at sumali sa humanitarian missions. Totoo ba to? Halos hindi makapaniwalang tanong ni Mang Nato. Nangingilid ang luha. Totoo po sir, kinumpirma namin sa database. Na-track siya dahil sa pagkakahawig ng pangalan nyo. Nang makita niya ang video nyo, siya na mismo ang unang tumawag sa tanggapan namin. Paliwanag ng opisyal. Tahimik si Mang Nato. Parang dinudurog at binubuong muli ang puso niya sa parehong sandali. Gusto po niya kayong makausap. Narito po ang sulat niya, abot ng isa pang opisyal. Binuksan niya ang maliit na puting sobre. Sa loob nito, isang maikling liham na may pamilyar na sulat kamay. Tay, nakita kita sa TV. Umiiyak ako buong gabi. Hindi ko akalain na buhay ka, na malapit ka lang pala. Nagtagal ang panahon ng katahimikan natin. Pero tay, kahit kailan, hindi kita sinisi. Alam ko ang sakit mo. At ngayon, gusto kong buuin natin yung panahong nawala. Kung handa ka, naghihintay ako rito. Noel, hinawakan ni Mang Nato ang sulat ng mahigpit. Walang salita ang lumabas. Pero sa unang pagkakataon, ang dating mabigat na katahimikan sa kanyang loob ay unti-unting napapalitan ng tunog. Hindi ng sigaw ng gyera, kundi ng pag-asa. Kailan po ako makakapunta sa kanya? Tanong ni Mang Nato. Maari po kayong sumama sa susunod na biyahe ng team naming patungong Mindoro. Sa loob ng isang linggo, may nakatakdang deployment. Kung gusto nyo, kasama namin kayo. Tumango si Mang Nato. Sasamahan nyo ako? Bago pa man makasagot ang mga opisyal, lumapit si Claire na noon pa'y nakatayo sa di kalayuan. Tahimik na nakikinig. Nanlilimahid ang mata sa luha. Tay Nato, kahit saan sasama ako sa inyo. At sa sandaling iyon, hindi lang ito basta pagkikitang muli ng isang ama at anak. Isa itong panimulang hakbang ng pagkabuo, ng pagbawi at ng tunay na kapayapaan. Hindi sa katahimikan ng pagkakalimot, kundi sa muling pagbabalik sa kung saan dapat nagsimula ang lahat. Sa mga sumunod na araw, matapos ang bisita ng mga kinatawan ng AFP, tila mas lalong naging tahimik si Mang Nato. Hindi dahil sa takot, kundi sa bigat ng emosyon na unti-unting binubuhos ng pagkakataon. Isang anak na inakalang patay na, ngayon ay natagpo ang buhay. At hindi lang basta buhay, kundi isang volunteer sa isang liblib na isla, nagsisilbi sa kapwa malayo sa ingay ng mundo. Sa bawat minutong lumilipas, parang may hinahabol na oras si Mang Nato na hindi niya alam kung paano babawiin.
Tay, may nabalot na mga bagong gloves sa storage. Gusto niyo po ba akong samahan para buhatin? Tanong ni Claire isang umaga. Sandaling napatingin si Mang Nato, saka ngumiti ng payapa. Mamaya na, iha. May kailangan muna akong tapusin. Yung sulat po ba ni Noel? Tumango lang siya. Tila hindi na kailangan ng paliwanag. Sa gabing iyon, muling binuksan ni Mang Nato ang kanyang lumang kahon. Inilabas niya ang mga sulat ng anak, ang mga medalya, at ilang litrato noong bata pa si Noel. Pinagmasdan niya ang mga mata sa litrato, masayahin, puno ng pangarap, walang bahid ng takot. Naaalala niya pa rin ang huling pagkakataon na nakita niya ito. Nakasakay sa military truck, sumisigaw ng, "Bye, Tay, balik agad ako." Hindi na ito bumalik. "Handa na akong sunduin ka, anak." Bulong niya sa sarili habang pinipisil ang dog tag. Dumating ang araw ng biyahe. Maagang dumating si Claire, may dalang maliit na backpack at naka-rubber shoes. Naka-cap siya at naka-jacket na may patch ng gym logo. "Tay, ready na po ako. Kayo po?" "Handa na rin," sagot ni Mang Nato, sabay akbay sa dalaga. Sa simpleng kilos na iyon, para silang mag-ama. Hindi sa dugo, kundi sa panahon at koneksyon. Sakay sila ng van kasama ang team ng AFP patungong pier. Doon sila sasakay ng bangka pa Mindoro. Sa buong biyahe, tahimik si Mang Nato. Hawak niya sa kamay ang sulat ni Noel. Paulit-ulit na binabasa na parang baka mawala ito kung hindi niya babantayan. "Kinakabahan po kayo?" tanong ni Claire habang tumatanaw sa bintana ng van. "Hindi lang kaba, iha. Para akong may dalang bato sa dibdib. Hindi ko alam kung paano ako sasalubong sa anak kong iniwan kong mag-isa sa panahong pinakakailangan niya ako." "Baka po hindi niya kayo sinisisi," sabi ni Claire. "Katulad ko rin siya. Baka mas gusto lang niya kayo makita at mayakap, kahit walang paliwanag." Napatingin si Mang Nato sa kanya, saka marahang tumango. "Ikaw, anak ka sa salita, pero pinaramdam mong may ama pa ako." Nang makarating sila sa pier, sinalubong sila ng hangin na amoy alat, amoy dagat, amoy probinsya. Doon na rin sila sumakay ng bangkang demotor na para sa medical team deployment. Ilang oras ang biyahe, kaya sinamantala ni Claire ang makatulog habang si Mang Nato ay nananatiling gusing, nakatanaw sa unti-unting lumalapit na kabundukan ng Mindoro. Pagdating nila sa isla, sinalubong sila ng isang payak ngunit maayos na medical outpost. May ilang volunteers na nakasuot ng puting uniforme, busy sa pag-aasikaso ng mga bata at matatanda. Isa-isang bumati sa mga bagong daping ang mga tauhan at isa sa kanila ang nagsabi, "Sir Nato, may nag-aabang sa inyo sa likod ng outpost." Parang tumigil ang paghinga ni Mang Nato. Sabay nilang nilakad ni Claire ang likod ng outpost. At doon, sa lilim ng isang punong mangga, may lalaking nakaupo sa kahoy na bangko, nakasombrero at may hawak na notebook. Nang maramdaman itong may paparating, tumayo ito, ibinaba ang hawak at tumitig sa kanila. Hindi na kailangang magsalita. Sa mga mata pa lang, nagkakailala na sila agad. "Noel?" Mahinang wika ni Mang Nato, halos hindi makapaniwala. "Tay," sagot ng lalaki, nangingilid ang luha. Naglakad silang pareho, mabagal, nanginginig, pero walang pagdadalawang isip. Nang magtagpo, walang salita. Niyakap agad ni Noel ang kanyang ama, mahigpit, buo, parang takot siyang mawala ito ulit. "Akala ko wala ka na," bulong ni Noel habang nakasubsob sa balikat ng ama. "Akala ko rin, anak. Akala ko wala na akong karapatang makita ka pa." Tumango si Noel. "Wala kang kasalanan, tay. Pareho tayong nawala. Pero heto tayo, buhay pa." Ilang minuto rin silang yakap. Hanggang sa marahang lumapit si Claire, hawak ang lumang dog tag ni Noel mula sa kahon ni Mang Nato. "Pasensya na po, pero ito po, matagal na po niyang iniingatan." Sabay abot sa anak, tinanggap ni Noel ang dog tag, saka tumingin kay Claire. "Kayo po ang nagsabi sa kanya kung nasaan ako?" Umiling si Claire. "Hindi po, pero siguro ako yung nagpaalala sa kanya kung sino siya talaga." Sa araw na iyon, hindi lang pagkikita ng mag-ama ang nasaksihan sa isla ng Mindoro. Isa itong pagbabalik ng koneksyon, ng pagkatao at ng tiwalang unti-unting muling itinayo mula sa pagbasag.
Ilang araw pa silang nanatili doon. Nag-volunteer si Claire sa klinik. Si Mang Nato naman ay tumutulong sa pag-ayos ng mga kagamitan, sa paghakot ng tubig at paminsan-minsan sa pagpayong sa mga pasyente sa labas ng tent. Ngunit sa bawat gabi sa ilalim ng ilaw ng gasera, laging makikitang magkasama sina Mang Nato at Noel, magkatabing nakaupo, nakatanaw sa buwan, nagkukwentuhan tungkol sa mga panahong nawala at sa mga panahong natitira. At sa isang mundong puno ng ingay, may ilang saglit na ang katahimikan ay hindi na dala ng sakit, kundi ng kapayapaan. Isang tahimik na pagkakaayos, isang yakap na binuo ng panahon, at isang ama at anak na muling ipinagtagpo, hindi ng kapalaran, kundi ng tapang na harapin ang katotohanan. Pagbalik nila Mang Nato at Claire mula sa Mindoro, may kung anong pagbabago sa presensya ng matanda. Hindi man siya nagsalita ng marami. Makikita sa bawat galaw niya ang katahimikan na may ibang bigat. Hindi na mabigat na dala ng sakit, kundi katahimikan na dulot ng kapayapaan. Isang araw, habang naglilinis siya ng gilid ng hallway sa gym, napadaan si Brian, bitbit ang water jug. "Tay, kumusta po ang biyahe nyo? Nabalitaan naming nakita nyo na yung anak nyo. Totoo po ba?" Mumiti si Mang Nato bago tumango. "Oo, totoo. Buhay siya, malusog, mabait, at mas magaling pa sa akin." "Grabe po, parang pelikula," sagot ni Brian na hindi maitago ang pagkamangha. "Hindi pelikula, iho. Buhay lang na minsang matagal lumiko bago makarating sa tamang direksyon." Sa sumunod na training session, pinakilala ni Claire sa buong gym ang anak ni Mang Nato, si Noel, bilang guest speaker para sa isang espesyal na araw na tinawag nilang Mental Health and Discipline Day. Lahat ng trainees ay nandoon, kabilang na ang mga bagong miyembro na hindi pa ganap na nakakaalam ng buong kwento. "Magandang hapon sa inyong lahat," panimula ni Noel, nakasuot ng simpleng polo shirt, mukha'y kalmado pero may aura ng taong dumaan sa matinding karanasan. "Ako po si Noel Delgado, anak ng taong siguro'y mas kilala nyo bilang si Mang Nato. Isang araw, napanood ko siya sa TV at doon nagsimula ang panibagong yugto ng buhay ko. Ang taong matagal kong hinanap, nakita ko ulit. Hindi sa kampo, hindi sa labanan, kundi sa isang lugar na hindi ko inakalang nandoon siya. Isang gym, isang tahanan ng disiplina. Tahimik ang lahat, nakikinig. Walang kaluskos, kahit mga sipol at tawanan na dati hindi maiiwasan tuwing may nagsasalita sa harap. May respeto at higit sa lahat, may damdaming umiikot sa paligid. Ang ama ko ay hindi perpekto, pero ang tinuro niya sa akin, kahit wala siya, ay ang tumindig kahit mag-isa. At ngayon, ang gusto ko lang ay ipaalala sa lahat ng narito. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay malakas ang katawan natin. Pero kung matibay ang loob, kahit anong unos, kakayanin. Pagkatapos ng talumpati, lahat ay tumayo at pumalakpak. Si Mang Nato, sa isang gilid ng training hall, ay simpleng naglakad papunta sa anak at niyakap ito. Wala nang kailangan pang sabihin. Ang eksenang iyon ay sapat na para punuin ng lakas ang buong silid. Dahil sa pangyayaring iyon, naging inspirasyon si Noel hindi lang sa mga trainee, kundi pati sa mga coach. Nagsimula silang magkaroon ng buwanang seminar tungkol sa emotional discipline, burnout recovery, at confidence building. Si Claire naman ay opisyal na inappoint bilang assistant coach ng gym. Hindi dahil sa lakas ng katawan, kundi dahil sa galing niyang magturo ng respeto at malasakit. Isang gabi habang nagsasara ng gym, kinausap siya ni Mang Nato sa gilid ng entrance habang sabay silang nag-aayos ng mga sapatos sa shoe rack. "Claire, salamat. Para saan po yan, Tay? Dahil hindi mo ako tinuring na janitor. Tinuring mo akong tao. Kung hindi dahil sa'yo, malamang ay nasa likod pa rin ako ng anino." Napangiti si Claire pero namuo ang luha sa gilid ng mata. "Hindi ko po ginawa yun dahil gusto kong suklian nyo. Ginawa ko lang po yun kasi nakita ko kayo. At hindi lahat ng tao pinipiling makita ang mga kagaya ninyo." Sa sumunod na linggo,
Nagdesisyon sina Claire at Noel sa tulong ng ilang trainees at mga sponsor na natutong humanga kay Mang Nato na magtatag ng isang maliit na foundation sa ilalim ng gym. Tinawag nila itong Nato Foundation. Layunin ng foundation ang tulungan ang mga retiradong sundalo at janitor na nawalan ng trabaho, dignidad at tiwala sa sarili. Nagbibigay sila ng libreng health checkups, community outreach programs at kahit simpleng ayuda para sa pamilya ng mga tahimik na manggagawa. Sa pagbubukas ng unang activity ng foundation, nagsalita si Brian. Kung hindi po dahil kay Mang Nato, siguro hindi ko naintindihan ang ibig sabihin ng tunay na kalakasan. Ngayon, gusto ko pong gamitin yung natutunan ko para tumulong din. Isa-isang lumapit ang trainees para mag-volunteer. May nag-alok ng libreng training sessions para sa anak ng mga janitor. May nagbigay ng libreng haircut services tuwing Sabado. Lahat ay may gustong ibalik, hindi sa gobyerno, hindi sa social media, kundi sa mismong mga tao madalas hindi napapansin. At si Mang Nato, wala pa ring pinagbago. Araw-araw pa rin siyang pumapasok. Walis, mop, at timba pa rin ang kaagapay. Ngunit sa tuwing may dadaan, hindi na siya simpleng nilalagpasan. Siya na ngayon ang unang binabati, ang unang tinatawagan kapag may problema. Hindi lang siya tagalinis ng sahig, kundi tagalinis ng ugali, tagahasa ng prinsipyo, at tagapagtaguyod ng paninindigan. Isang gabi, habang pauwi, sabay silang naglalakad ni Noel. May hawak si Noel na thermos ng kape, habang si Mang Nato ay bitbit ang lumang backpack. Tay, iniisip ko minsan, paano kung hindi ko kayo nakita? Paano kung hindi ko napanood yung video? Ngumiti si Mang Nato, tumingala sa langit. Siguro, pareho pa rin tayong mabubuhay. Pero kulang. Hindi mo kailangan hanapin lahat ng nawawala. Minsan, kailangan mo lang maghintay. At kung para sa'yo, babalik din. Tumango si Noel, pero masaya akong bumalik ako. Mas masaya akong nakita kitang hindi lang buhay, kundi buo. At sa huling sandali ng gabi, habang patay na ang ilaw sa gym at ang buong lungsod ay lumulubog sa katahimikan, nanatiling bukas ang liwanag sa puso ng isang amang muling nabigyan ng pagkakataon. Sa likod ng mop, sa likod ng kwento ng isang viral na laban, ay ang tunay na panalo, ang muling pagbuo ng isang buhay, ng isang pamilya, at ng isang dangal na kailanman ay hindi dapat nawala. Habang lumalalim ang mga buwan, pagkatapos ng muling pagkikita ni Mang Nato at Noel, mas lalong naging makabuluhan ang bawat araw sa loob ng gym. Hindi na ito simpleng lugar ng pisikal na pagsasanay. Unti-unti, ito'y naging sentro ng pagbabago ng ugali, pananaw at relasyon ng mga tao. Lahat mula sa pamana ng tahimik ngunit matibay na presensya ni Mang Nato. Tuwing Lunes ng umaga, bago magsimula ang mga training session, ginaganap na ang tinatawag na opening huddle. Doon, lahat ng trainees, coaches, janitor, staff at maging mga security guard ay sabay-sabay na nakaupo sa training mat. Sa gitna nila ay si Mang Nato, hindi bilang tagapagsalita, kundi bilang simbolo ng dahilan kung bakit naroroon ang mga patakaran. Bago kayo matutong sumuntok, panimula ni Claire sa isang huddle, dapat marunong kayong makinig. Sa labas ng gym, marami ang magaling, pero sa loob ng gym na to, mas mahalaga ang asal kaysa sa bilis ng kamao. Ong may marinig kayong magsalita ng may respeto, dagdag ni Brian. Hindi yon basta paalala. Batas yon dito. At tandaan ninyo kung sino ang nagturo sa amin yan, si Mang Nato. Nagpalakpakan ang lahat. Si Mang Nato gaya ng dati ay simpleng tumango lang. Ayaw niya ng papuri. Pero ramdam ng lahat ang bigat ng kanyang katahimikan. Sa simpleng pagtango niya, parang sinasabing, sundin niyo man o hindi ang sinasabi nila. Ako mismo ang susunod nito araw-araw. Isang araw, may bagong trainee na dumating. Si Rico, isang varsity player sa eskwelahang kilala sa mixed martial arts. Bata pa lang ay sanay ng palakpakan. Sa unang linggo pa lang niya sa gym, kita na agad ang kumpiyansa sa bawat kilos. Malakas, mabilis,
pero mayabang. Habang nagpapainit, sinadyang hamunin ni Rico ang isa sa mga mas batang trainee. Kaya mo to? Dali! Spar tayo kahit wala pang go signal. Pinigilan siya ni Brian. Bro, hindi yan ang style dito. Ha? Teka, gym ba to o nursery? Sabat ni Rico. Nagkataon namang papasok si Mang Nato noon. Bit-bit ang mga bagong disinfectant bottles. Napahinto siya, tiningnan ang eksena. Hindi siya sumigaw. Hindi rin siya lumapit agad. Sa halip, inilapag niya ang mga buti. Saka lumatad papunta sa training mat. Lumapit si Brian, nagpakilala. Sir Nato, si Rico po. Bago, pero mukhang hindi pa sanay sa values natin dito. Hindi sumagot agad si Mang Nato. Tiningnan lang niya si Rico. Hindi galit, pero mabigat. Tila isang matang hindi kailangan ng mahabang paliwanag para iparamdam ang pagkadismaya. Lumapit siya sa gitna. Sabay tanong, Rico, ano ang mas mahalaga? Manalo sa sparring o matutong makinig? Medyo nag-alangan si Rico, pero sinagot, parehi po, kasi kung di ka malakas, hindi ka re-respetuhin. Tumango si Mang Nato. Sino ang unang tinuruan mong igalang ka? Wala pa po. Yon ang una mong pagkakamali. Hindi na muling nagsalita si Mang Nato. Tumalikod siya at bumalik sa kanyang ginagawa. Pero sapat na yon para tumahimik si Rico at sa sumunod na linggo, napansin ng lahat ang unti-unti niyang pagbabago. Hindi na siya mabilis magsalita. Mas madalas na siyang nakikinig at higit sa lahat, natuto siyang tumulong sa mga baguhan. Hindi dahil kailangan, kundi dahil natutunan na niya ang tamang pakikitungo. Sa mga sumunod na buwan, tinutukan ni Mang Nato ang pagbubuo ng manual ng disiplina ng gym. Hindi ito basta rules sa loob ng training hall. Nilagyan niya ito ng mga prinsipyo. Lakas na walang kababaang loob ay kahinaan sa loob. Ang tunay na tapang ay hindi sa unang suntok, kundi sa huling pag-unawa. Hindi lahat ng natututo ay kailangang magsalita, pero lahat ng marunong dapat marunong makinig. Ipinapaskil ito linggo-linggo sa bulletin board at bawat isa sa mga trainees ay kailangang magsulat ng maikling reflection mula sa mga linyang iyon. Hindi ito graded, wala rin namang premyo. Pero sa kalaunan, ito na ang naging inaabangan ng lahat dahil bawat salita ay tila konektado sa kung anong pinagdadaanan nila sa labas. Isang araw, lumapit si Claire kay Mang Nato habang sabay silang nagkakape sa antin ng gym. Tay, ang laki na nang ipinagbago ng lugar na to, ano? Hindi gym ang nagbago, iha. Ang tao lang. Pero dahil po sa inyo, kayo po ang ugat ng lahat ng to. Umiling si Mang Nato. Ang walis, kahit gaano kahusay, hindi lilinis kung walang may hawak. Kaya hindi ako ang dahilan, kundi kayong lahat na pumili na linisin ang sariling ugali. Napatawa si Claire. Napaka-poetic nyo na naman, Tay. Tumatanda lang, iha. Mas konti ang sinasabi, pero sana mas may laman. Sa mga huling buwan ng taon, ang gym ay hindi na lang basta kilala sa training programs. Kilala na rin ito sa mga komunidad bilang isang espasyo kung saan ang disiplina ay hindi hinuhubog sa sigaw o takot, kundi sa paggalang, pagpipigil at pagmamasid. Dumadami na rin ang mga aplikante, hindi lang para matutong lumaban, kundi para matutong magpakumbaba. At sa bawat bagong trainee, sa bawat pumasok na ama, anak, estudyante, janitor, coach o retiradong sundalo, isa lang ang paalala sa kanila. Ang tunay na kalakasan ay hindi palaging malakas ang tinig. Minsan, ito ang boses na hindi kailanman sumisigaw, pero sinisiguro mong maririnig. Gaya ni Mang Nato, ang taong walang sinturon, walang titulo, pero may paninindigan na kahit kailan, hindi kailangang ipagmalaki para mapansin. Maganda ang takbo ng mga bagay sa gym. Ang mga trainees ay mas disiplinado, mas magalang at mas bukas ang loob sa pagtutulungan. Maging ang reputasyon ng gym ay lumawak na sa labas ng Maynila. May mga estudyanteng galing Cavite, Batangas at Laguna na pumapasok upang maranasan ang kakaibang uri ng disiplina at respeto na itinuturo roon.
Ngunit sa gitna ng katahimikan at kaayusan, may mga aninong unti-unting gumagapang sa paligid. Mga taong dating bahagi ng lumang sistema na hindi matanggap ang pagbabagong naganap. Isang araw, habang abala si Mang Nato sa pag-aayos ng mga equipment sa storage room, narinig niya ang pagbukas ng pinto ng opisina sa likod. Doon niya nakita si Mr. Leoncio, ang may-ari ng gym, na may kasamang lalaking nakasuit at may hawak na leather folder. "Renato," tawag ni Mr. Leoncio, "maipakikilala ako sa iyo. Si Marco, dating instructor sa Cebu branch natin. Pumunta siya para tumulong sa program ng gym." Napatingin si Mang Nato sa lalaki. Matangkad, mas bata sa kanya, matikas at may tikas magsalita. Pero sa likod ng ngiti nito, ramdam niya agad ang kumpiyansang may halong pagkubli ng yabang. "Ikaw pala si Mang Nato," bati ni Marco habang nakikipagkamay. "Ikaw yung sikat sa video? Ang galing mo ah. Nag-viral ka lang. May posisyon ka na agad." Hindi sumagot si Mang Nato. Tinanggap lang niya ang kamay ni Marco at tahimik na ngumiti. Pero hindi rin nakalagpas sa kanya ang biro sa tono nito. Makalipas ang ilang araw, naging aktibo na si Marco sa mga training sessions. Madalas siyang magbigay ng mga spontaneous sparring drills, ipit sa mga leksyon. Sa unang tingin ay masigla, pero unti-unting napansin ni Claire ang kakaibang pakikitungo niya sa trainees. "Brian, nakita mo yun kanina?" tanong ni Claire habang pinupunasan ng tuwalya. "Para siyang si Dariel noon, di ba? Masyadong showy." "Oo nga eh. Tapos kanina parang napahiya pa si Rico sa harap ng lahat. Tinawag siyang pabibo pero bobo." "Hindi maganda yon," sagot ni Brian. Nag-umpisa na ring magkaroon ng tensyon sa pagitan ng ilang trainees. Yung dating bukas sa pagtutulungan, biglang naging kompetitibo. May mga grupo ng nagkakanya-kanya. Minsan pa, may trainee na umuwi dahil umano sa pagkabastos ng isa pang kasamahan. "Hindi na to yung atmosphere na iniwan natin nung pumunta tayo sa Mindoro, Tay," pahayag ni Claire habang nasa break sila sa canteen. "Napansin ko rin iha," sagot ni Mang Nato. May mga salitang hindi man sinisigaw pero sinasaktan ng espiritu. Ilang araw ang lumipas, isang trainee ang naglakas loob lumapit kay Mang Nato. "Sir Nato, gusto ko na pong umalis," ani Lucas, isa sa mga consistent na humble at masipag na bata sa gym. "Hindi na po ako masaya rito, parang balik na sa dati." May mga banat po si Sir Marco na hindi maganda. Nag-init ang pakiramdam ni Mang Nato. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pangambang baka masira muli ang kultura na matagal nilang binuo. Kinabukasan, lumapit siya kay Marco habang ito'y nagtuturo ng power stance sa bagong batch ng trainees. "Marco," tawag niya. "Pwede ba tayong mag-usap?" "Sure boss," sagot ni Marco habang nagkakampay ng tuwalya sa balikat. Sa likod ng gym, sa tapat ng water tank, nagkaharap silang dalawa. Tahimik, walang kamera, walang audience. Napansin kong nagkakawatak na ang mga trainee. May ilang umaalis, may ilang natatakot. "Gusto ko lang malaman, ano ba ang layunin mo sa pagtuturo?" Napangiti si Marco, pero may patalim ang tingin. "Kailangan nilang matutong tumigas, hindi puro feelings. Dito, lakas ang puhunan, hindi drama. Kung lakas lang ang basihan, matagal na sanang gumulong ang lahat sa gyerang dinaanan ko." Mariing sagot ni Mang Nato. Pero ang totoo, ang pinakamatatag ay yung marunong umunawa at yung may respeto sa sarili at sa kapwa. "Hindi mo ko pwedeng sabihan ng ganyan. Ako ang hinirang ng may-ari para mag-level up ng gym na to." "Alam ko," sagot ni Mang Nato. "Kaya nga kita kinakausap. Hindi para mapahiya ka, kundi para paalalahanan kang hindi to gym para sa pagkakanya-kanya. Ito ay espasyo para sa pagbuo, hindi pagbagsak ng loob." Nagkapinginan silang dalawa. Ang tensyon ay tila kuryente sa pagitan nila. Pero sa halip na suntukan, katahimikan ang naging sagot. Sa sumunod na mga araw, tinutukan ni Mang Nato ang bawat training session. Muling binalikan ang mga lumang value drills. Pinabalik ang orientation ni Claire para sa mga bagong trainee. At higit sa lahat,
kinausap ang mga lumang members, isa-isa, upang ibalik ang pananampalataya nila sa sistema. Hindi kalaunan, si Marco ay dumalang ang oras sa gym. May mga bulong-bulungan na tinawagan daw ito ng head office dahil sa reklamo. Isang araw, nagpaalam na lang itong hindi na babalik. Hindi na ito idinetalye ni Mr. Leoncio. Pero isang gabi, habang pauwi na si Mang Nato, sumalubong siya sa matanda. "Renato," bungad nito. "Minsan, akala ko kailangan ng gym ng mga bagong ideya. Pero ngayon, natutunan ko, hindi lahat ng bago ay tama. At hindi lahat ng tahimik ay walang alam." Ngumiti lang si Mang Nato. "Basta sa susunod, sir, huwag po tayong magtanim ng binhi ng lason sa lupa ng pagbabago." Tumango si Mr. Leoncio. "Iyon ang hindi ko na uulitin." Muli, nanumbalik ang ayos sa gym. Pero may aral na natutunan ang lahat. Ang anumang sistema, kahit gaano katibay, ay maaring pasukin ng yabang kung hindi ito binabantayan ng disiplina. At sa sentro ng pagbabantay na iyon, hindi kamera ang bantay, hindi sinturon, hindi titulo, kundi ang isang lalaking may hawak pa ring mop tuwing umaga. Tahimik, matatag, si Mang Nato. Pagkatapos ng mga pangyayaring muntik muling sumira sa katahimikan ng gym, isang mungkahi ang lumutang mula mismo kay Claire. Isang exhibition event na layuning ipakita hindi lang ang pisikal na lakas ng mga trainee, kundi pati ang mga natutunan nilang prinsipyo ng disiplina, respeto at kababaang loob. Hindi lang to basta sparring, paliwanag ni Claire sa isang pagpupulong kasama si Mang Nato, Brian at ilang senior trainees. "Gusto kong makakita tayo ng paligsahan kung saan ang basihan ay hindi lang speed o power, kundi character. Yung makikita mo kung sino ang marunong makinig, sumunod at umako ng pagkakamali." Tumango si Brian. "Tama, at kung exhibition to, pwede nating imbitahan ang ibang gym para makita rin nila kung paano tayo dito. Hindi puro paangas, kumbaga." Napatingin silang lahat kay Mang Nato na tahimik lang habang nilalagyan ng kape ang tasa. "Tay, ano po sa tingin nyo?" tanong ni Claire. "Laban na walang kapwa bilang kalaban ay walang saysay, pero laban na nagsusukat ng sarili. Yun ang dapat panoorin ng lahat," sagot niya. Agad inumpisahan ang preparasyon. Tinawag ang event na Tunay na Laban, Exhibition of Discipline and Character. Ang event ay gaganapin sa mismong gym, ngunit bubuksan sa publiko at ilang piling imbitado, kabilang ang ilang sponsor, lokal na opisyal at mamamagulang na mga trainees. Ang pondo ay galing sa donation drive ng gym at kaunting tulong mula sa AFP at NGO partners ni Noel. Habang papalapit ang araw ng event, naging abala ang buong grupo. Si Claire ang tumayong overall coordinator, habang si Brian naman ang nag-organisa ng mga magpapaligsahan. Si Noel ay tumulong sa design ng venue at si Mang Nato, gaya ng dati, abalang-abala sa likod ng eksena. Siya ang naglinis, nag-ayos ng mga upuan, naglagay ng safety markers sa floor, at higit sa lahat, nagsilbing tahimik na tagamasid sa lahat ng kilos. "Ay tay, pwede po kayong mag-speech sa event," aya ni Claire isang hapon habang nagre-rehearse sila. "Hindi ako magaling magsalita, iha. Pero ang dami pong gustong makarinig ng tinig ninyo. Hindi dahil sikat kayo, kundi dahil totoo kayo." Nag-isip sandali si Mang Nato bago sumagot. "Sige, pero isa lang ang gusto kong sabihin. Ang tunay na laban ay nasa loob, hindi sa harap." Dumating ang araw ng event. Maaga pa lang ay dagsa na ang tao. May mga batang trainees na bitbit ng kanilang mga magulang. May mga kabataan mula sa ibang barangay. At ilang alumni ng gym na muling bumalik para suportahan ang programa. Sa stage sa harap ng gym, nakalagay ang isang tarp na may malaking nakasulat. Hindi lahat ng laban ay sinusuklian ng suntok. Minsan pag-unawa ang panalo. Nagbukas ang event sa isang tahimik na panalangin at sinundan ng opening remarks mula kay Mr. Leoncio na tila mas naging mapagkumbaba mula nang si Mang Nato ang naging sentro ng disiplina ng kanilang training center. "Narito tayo, hindi para pumalakpak sa pinakamalakas, kundi para igalang ang pinakamatyaga.
At yan ang aral na natutunan namin sa isang taong akala namin ay tagalinis lang, pero sa totoo lang ay tagapagturo ng tunay na dangal. Tumayo si Mang Nato at tinawag upang magbigay ng maikling mensahe. Sa gitna ng palakpakan, lumapit siya sa mikropono. Tahimik ang lahat. Sa totoo lang, panimula niya, hindi ako sanay tumayo sa harap. Mas sanay akong nakaupo sa isang sulok habang pinapanood kayong lahat. Napangiti ang ilang trainees. Pero kung may isa lang akong gustong sabihin, ito lang. Hindi sukatan ang lakas ng katawan kung ang isip ay marupok. Maraming beses akong natalo. Hindi sa laban, kundi sa sarili ko. Pero bawat pagbangon ko, tinulungan ako ng mga taong hindi sumigaw, hindi nagsumbat, kundi mga taong tahimik na lumapit at sinabing, nandito kami. Pumalakpak ang lahat. May ilan pang napaluha. At sa mismong araw na yun, nakita nila hindi si Mang Nato ang janitor o ang viral sparring master, kundi ang lalaking itinayo ang bagong kultura ng gym, hindi sa pananakot, kundi sa paggabay. Mismong si Noel ang nagturo ng unang exhibition match, hindi full contact, kundi simulation ng mga senaryo. Paano rumesponde sa komprontasyon ng walang karahasan? Paano huminahon kapag nainsulto? Paano magbigay ng tulong sa kalaban matapos ang laban? Ang mga hurado, hindi sila nakaupo lang, kundi umiikot sa paligid para obserbahan ang asal ng bawat kalahok, kung paano sila makitungo, kung paano sila humarap sa pagkatalo, at kung paano sila magbigay ng respeto. Rico, ang ganda ng movement mo, pero nakita ko yung padpadyak mo sa sahig nang natalo ka. Puna ni Claire sa isa sa feedback sessions. Tumango si Rico. Sorry coach, nadala lang. Pero natutunan ko, hindi mo dapat ipilit manalo kung galit na ang pinanggagalingan mo. Samantala, si Brian ay nagbigay ng award sa isang baguhang trainee na natalo sa physical match, pero tinulungan ang kalaban nitong nasugatan sa tuvod. Sa gym na to, wika ni Brian, hindi lang panalo ang may medalya. Kahit ang may malasakit, dapat kinikilala. Nagtapos ang event na may simpleng salo-salo sa labas ng gym. Mga nilutong pansit, turon at juice na pinagsaluhan ng lahat. Si Claire ay hindi mapigilang ngumiti habang pinagmamasdan ang eksenang dati pinapangarap lang nila. Isang lugar kung saan ang lakas at kabutihan ay sabay na namumuhay. At si Mang Nato? Tahimik na nakaupo sa isang monoblok sa gilid, kumakain ng turon habang pinagmamasdan ang lahat. Tay, lapit ni Noel, ang dami niyong naabot. Umiling si Mang Nato, mumiti. Hindi ako yung umabot, sila ang lumapit. Pinili nilang matuto. Yun ang mas mahalaga. Bakit turon lang yung kinukuha niyong ulam? Tanong ni Claire habang naglalagay ng lumpia sa kanyang plato. Kasi, yun ang paborito ng anak ko noong bata pa siya. Sagot ni Mang Nato. Nagkatinginan silang tatlo, sabay-sabay tumawa. At sa araw na iyon, sa gitna ng gym na minsang puno ng galit, ingay at takot, ngayon ay puno na ng tawa, respeto at tunay na pagkakaibigan. Isang laban ang natapos nang walang sugatan, at isang panalo ang inani ng buong komunidad na nagpasya na maging matatag, hindi sa bangis, kundi sa kabutihan. Makalipas ang ilang linggo mula nang matagumpay na maisagawa ang exhibition event sa gym, tuloy pa rin ang araw-araw na gawain. Ngunit ramdam ng lahat ang bago nitong anyo. Mas malawak ang espasyo ng paggalang, mas bukas ang bawat isa sa pakikinig, at higit sa lahat, mas naging matibay ang ugnayan sa pagitan ng trainees, coaches, at staff. Isang maliit na mundo, oo, pero isang mundong binuo sa kabutihan at disiplina. Isang araw, habang nag-aayos si Mang Nato ng mga sirang floor tiles sa hallway, lumapit si Claire bitbit ang isang envelope. Mapapansin sa kilos niya ang bahagyang excitement pero may halong pag-aalangan sa kanyang muka. Tay Nato, sabay abot niya ng sobre, may dumating pong liham para sa inyo, galing sa isang private school, South Ridge Academy.
Alam niyo po yon? Yung elite na school sa Taguig na may sariling sports dome? Tumango lang si Mang Nato habang pinupunasan ang noo gamit ang kanyang panyo. Narinig ko na, sikat yan sa mga inter-school martial arts. Opo, tapos ayan po, buksan nyo. Binuksan ni Mang Nato ang sobre. May 2 papel sa loob. Isa ay formal na liham mula sa direktor ng Southridge at ang isa na may memorandum ng proposal. Magandang araw po, Ge. Renato Delgado. Kami po ay labis na humanga sa inyong pagsisikap na palaganapin ang disiplina sa pamamagitan ng isang simpleng komunidad. Sa pananaw naming tagapagturo, ito po ay isang klase ng liderato na matagal na naming hinahanap sa aming sariling institusyon. Kami po ay bukas palad na nag-aalok sa inyo ng posisyon bilang discipline consultant ng aming school-wide character building program. Kalakip po nito ang libreng medical benefits, transportation allowance, at monthly honorarium. Sana po ay inyong mapag-isipan. Tahimik si Mang Nato. Tinitigan niya ang liham, saka dahan-dahang inilapag sa lamesa. Tay, ibig sabihin po nito, pwede na kayong magturo sa mga estudyanteng malalawak ang resources. May impact po kayo sa mas maraming kabataan. Hindi agad sumagot si Mang Nato. Sa halip, tinungo niya ang lumang upuan sa likod ng storage room. Umupo siya at nagpuntong hininga. Ilang saglit pa, sumunod si Claire at umupo sa tabi niya. Hindi ko alam kung kailangan pa nila ako, Claire, ani Mang Nato sa mahinang tinig. Baka mas may kailangan pa ang mga batang nandito. Tay, sa tingin ko, kung may mas kailangan sa inyo ngayon, sila yon. Hindi lang dahil wala silang respeto, kundi dahil walang nagtuturo sa kanila kung paano. Napayuko si Mang Nato. Hinaplos ang sulat. Natatakot ako, iha. Bakit po? Dahil baka mawala ako sa lugar kung saan ako naging buo ulit. Dito, sa gym na to. Sa puntong iyon, dumating si Noel na galing sa isang community check-up. May dala siyang 2 bag ng mga supplies. Pero napansin agad ang seryosong usapan ng ama't ni Claire. Anong meron? Tanong ni Noel. Tahimik na iniabot ni Claire ang liham. Binasa ito ni Noel ng mabilis. Tapos tiningnan ang ama. Tay, kung ako po ang tatanungin, dapat tanggapin niyo yan. Hindi para sa pera, hindi para sa title, kundi para sa mga batang hindi pa kayo naririnig. Pero paano kayo rito? Paano ang gym? Tatayo pa rin to, kasi iniwan niyo na yung binhi. Kami naman ang magpapatubo. Sa sumunod na araw, kinausap ni Mang Nato si Mr. Leoncio sa opisina. Sir, dumating po ang isang alok mula sa Southridge Academy. Consultant daw po ako sa disiplina. Gusto ko po sanang tanggapin, pero kung papayag po kayo na manatili akong bahagi ng gym kahit sa limitadong oras. Ngumiti si Mr. Leoncio, sabay tayo at inirabot ang kamay niya. Renato, hindi ko lang ito papayagan. Ipagmamalaki ko ito. Kung may isang bagay akong natutunan mula sa iyo, yon ay ang pagpaparami ng kabutihan. Kung kaya mo silang turuan doon, gawin mo. Pero tandaan mo, palaging bukas ang pinto ng gym para sa iyo. Nang araw na yon, opisyal na tinanggap ni Mang Nato ang alok ng Southridge Academy. Tuwing 3 araw sa isang linggo, siya ay pumapasok sa paaralan upang magsagawa ng orientation at mentoring sessions para sa mga estudyante, coaches at maging ang ilang magulang na nais makibahagi. Sa unang araw niya sa Southridge, hindi malaman ng mga estudyante kung ano ang aasahan. Akala nila ay isang matikas, maangas at loud-spoken instructor ang darating. Ngunit pagpasok ng gymnasium ng eskwelahan, isang tahimik na matanda ang lumakad sa gitna. Bit-bit ang kanyang lumang bag at suot ang simpleng polo at rubber shoes. Ang pangalan ko ay Renato Delgado. Marami sa inyo ay malalakas, matalino, marunong magsalita. Pero sana matuto rin kayong manahimik dahil ang tunay na disiplina nagsisimula sa pakikinig. Tahimik ang buong hall. Isang simpleng pagpapakilala, pero ramdam agad ng lahat ang bigat. Sa mga araw na sumunod, napansin ng mga guro ang malaking pagbabago sa behavior ng mga estudyante. Mas magalang, mas may respeto,
mas mababa ang insidente ng bullying at awayan. Isang guro ang lumapit kay Mang Nato matapos ang isang seminar. "Sir Renato, hindi ko alam kung anong ginawa nyo, pero yung bata na dati palaging nagmumura, ngayon ay humihingi ng paumanhin kapag natatapakan ka." Sumagot si Mang Nato ng simple, "Hindi ako nagturo ng lesson. Nagpakita lang ako ng tao." Samantala sa gym, mas lumawak pa ang naabot ng Nato Foundation sa tulong ni Claire, Noel at Brian. Pauloy itong naglulunsad ng feeding programs, scholarship for trainees at libreng training sessions para sa mga batang galing sa maralitang komunidad. Si Mang Nato, kahit abala sa bagong tungkulin, ay bumabalik tuwing Sabado upang dumalo sa huddle ng gym. "Tay, kamusta po ang mga sosyal?" Biro ni Brian minsan habang inaayos ang mat. Pareho lang sila iho, natatakot din, naliligaw din. Pero ang kaibahan, mas bihira silang may nilalapitan. At sa pagtanggap ni Mang Nato ng alok, mas lumawak ang kanyang naging papel. Mula sa pagbuo ng kultura sa isang gym, patungo sa pagbukas ng pinto ng mga institusyong dati sarado sa mga tinig ng simpleng tao, isang alok ang dumating, isang mundo ang nabago, at isang tao ang piniling manatiling totoo kahit saan siya dalhin ng buhay. Makalipas ang mahigit isang taon mula nang tanggapin ni Mang Nato ang tungkulin bilang discipline consultant sa Southridge Academy, mas lalo pang lumalim ang anyang impluensya sa dalawang magkaibang mundo, ang gym na tinulungan niyang itayo at ang eskwelahang dati puno ng kayabangan at pagkakanya-kanya. Sa dalawang lugar na ito, may isang bagay na pareho ng nangingibabaw: respeto. Ang Nato Foundation Gym ay patuloy na lumalago. Lumawak ang training hall at mas dumami pa ang mga batang mula sa mahihirap na pamilya na napapasok sa scholarship program. Si Noel, na ngayoy isa ng ganap na physical therapist, ay madalas bumisita sa gym upang magbigay ng libreng konsultasyon sa mga atleta at trainees. Si Claire naman ang naging program head, habang si Brian ang head coach na taglay ang parehong prinsipyo ng kanyang naging guro. Isang Sabado ng umaga, habang abala ang lahat sa paghahanda ng monthly community outreach event, dumating si Mang Nato. Mas maputi na ang kanyang buhok, mas mabagal na ang hakbang, pero dala pa rin ang lumang bag at walis tambo na dati niyang gamit sa gym. "Tay Nato," sigaw ni Claire habang papalapit. "Ba't di po kayo nag-text na darating kayo? Susunduin sana namin." Gumiti lang si Mang Nato. "Hindi na kailangan, baka mawalan kayo ng practice sa pagbabantay." Kayo po, hindi naman yata napapagod sa paglalakad," sabat ni Brian habang inaabot ang isang folding chair. "Hindi ako napapagod kapag alam kong may babalikan ako," sagot ni Mang Nato habang nauupo sa gilid ng ring. Maya-maya pa'y may lumapit na grupo ng mga bagong trainees. Isa sa kanila, si Andre, ay tila nag-aalinlangan sa paglapit. "Kayo po ba yung sinasabi nilang si Mang Nato? Yung janitor na pinahiya raw noon pero biniliban ng lahat?" Tumango si Mang Nato, saka hinaplos ang balikat ng bata. "Hindi ko alam kung ako yun, pero siguro ako yung lalaking hindi sumuko kahit pinagtawanan." Napangiti ang bata sabay sabi, "Gusto ko pong maging katulad nyo." "Wag. Gusto ko masigitan mo ako. Kasi kung yan lang ang kaya kong ituro, kulang pa rin." Habang abala ang lahat sa event, dumating ang isang sasakyan mula Southridge Academy. Bumaba ang principal, si Dr. Velasquez, kasama ang ilang magulang at estudyante. Nagulat si Claire at Noel sa pagdating ng grupo. "Dr. Velasquez, welcome po. May lakad po ba kayo kay Mang Nato?" "Actually," sagot ng principal, "pumunta kami rito para magbigay ng formal na pasasalamat. Hindi lang po ang school namin ang nagbago dahil sa kanya, kundi pati ang mga pamilya ng mga batang tinuruan niya." Lumapit si Dr. Velasquez kay Mang Nato at inabot ang isang kahon na may nakabalot na laso. "Renato, bilang pagkilala sa iyong nabing ambag, nais naming ibigay ito bilang simbolo ng aming respeto at pasasalamat." Binuksan ni Mang Nato ang kahon. Sa loob nito ay isang bagong sinturon. Hindi black belt, hindi brown, kundi simpleng leather belt na may ukit na pangalan niya.
At sa gilid nito'y nakasulat, "Hindi kailangan ng sinturon para maging tunay na guro. Alam naming ayaw mo ng medalya o plaque," sabi ng principal, "pero sana tanggapin mo ito bilang tanda ng aming paghanga." Tahimik si Mang Nato, tiningnan lang ang belt, saka dahan-dahang tumayo. "Maraming salamat. Pero kung ako man ang binibigyan nyo ng gantimpala, sana'y ibahagi ko rin ito sa mga taong mas tahimik pang nagtuturo kaysa sa akin. Sila Claire, si Noel, si Brian, lahat ng bata rito na piniling bumangon kahit walang nagsasabi kung paano." Lumapit si Noel, bitbit ng isang maliit na kahon. "May ibibigay rin po kami sa inyo, Tay." Inabot niya ang isang frame. Sa loob nito ay lumang larawan ni Mang Nato habang nagwawalis ng gym. May kausap na batang lalaki na ngayoy trainee na rin ng gym. "Nais po naming i-frame ang unang araw ng pamana nyo. Para kung dumating ang panahong wala na kayo rito, alam ng lahat kung saan nagsimula ang pagkakaibang ginawa nyo." Napatingin si Mang Nato sa larawan. Nanatili siyang tahimik, pero may munting luhang pumatak sa kanyang mata. Kung ganito pala ang bunga ng simpleng trabaho, aniya, sana noon pa ako nagsimulang maging janitor. Tumawa ang lahat, hindi dahil nakakatawa ang sinabi, kundi dahil ramdam ng bawat isa ang katotohanang bitbit ng kanyang tinig. Habang lumulubog ang araw, sabay-sabay na nagtulungan ang lahat sa pagligpit ng event. Si Mang Nato, gaya ng dati, pinilit pa ring walisin ang gilid ng court kahit pinipigilan na liba. "Tay, kami na po," sigaw ni Claire. "Walis lang to, iha. Akin na to. Pag ito nawala sa akin, baka malimutan ko na kung sino ako." Sa huling bahagi ng araw, sabay-sabay silang naupo sa bleachers. Walang programa, walang seremonya. Isa lang itong tahimik na sandali ng pagkakaibigan at pasasalamat. "Tay," tanong ni Brian, "ano pong gusto niyong iwan sa gym na to kung sakaling hindi na kayo makapunta?" "Simple lang," sagot ni Mang Nato. "Ituro nyo sa susunod ang lahat ng natutunan nyo. At kapag hindi na sila nakikinig sa salita, ituro nyo sa kilos." Sa mga huling buwan ng buhay ni Mang Nato, hindi siya bumagal sa pagtuturo. Sa kabila ng unti-unting panghihina ng katawan, lalo pa siyang naging matatag sa prinsipyo. At sa kanyang huling hininga, hindi siya nagbitaw ng maraming salita. Sa tabi ng kanyang kama, si Noel, Claire at Brian ay tahimik lang na nagbabantay. Hinawakan niya ang kamay ng anak, saka bumulong ng marahan, "Noel, linisin mo ang paligid, pero huwag mong kalimutang linisin ang loob." At iyon ang naging pamana niya. Hindi kayamanan, hindi titulo, kundi alaala ng isang taong tahimik na nagturo sa mundo kung paano maging marangal kahit hawak lang ang walis at simpleng sinturon. Wakas.